Ang una kong ginawa matapos kong muling ipanganak bilang isang butiki ay lunukin ng buo ang isang siyam na pangil na gintong tipaklong na malapit ng maging Diyos. Pero habang iniisip kong baka maging Diyos ako, aksidenteng napasama rito si Xiaoyu. Nipatak niya ang dugo ng kontrata sa akin. Siya si Xiaoyu. Sa nakaraang buhay, siya ang pinakamalakas na imperatrice ng tao. Pero tinambangan siya ng ilang dayuhang emperador dahil masyadong mahina ang likas na alaga ng kontrata. Kaya siya nasawi para magtayo ng mas matibay na pundasyon sa pagsasanay. Tumutok siya agad sa isang gintong tipaklong na may Diyos na binhi. Ang target niya, isang siyam na pakpak na gintong tipaklong na may banal na binhi. Habang nagpaplano siyang gawin ang kontrata, nilunok ko ng buo ang siyam na pakpak na gintong tipaklong. Kaya tuloy, ako ang naging kontratang hayop niya. Sa malas niya, isang pangit na butiki lang ako. Para bang gumuguho na agad ang mundo niya. Sa wakas, muling nabigyan ang emperatrice ng isa pang buhay. Akala niya, pagkakataon na niya ito para umasenso. Sino mag-aakalang isang butiki lang pala ang makukuha niya? Kapag napirma ang kontrata, hindi na pwedeng tanggalin. Kahit magaling si Xiaoyu, hindi niya kayang gawing kontratang alaga ang isang butiki na walang katalinuhan. Bilang Contra Beast, kahit gaano karaming resources ang ibuhos niya, hindi talaga magiging hari ang isang butiki. Kasabay nito, masayang-masaya ako matapos lunukin ang siyam na tipaklong. Nang pumasok ang tipaklong sa tiyan ko, agad nagpaalala ang sistema. Ding! Nilamon mo ang siyam na gintong tipaklong. Nagdagdag ng 1,000 evolution points. Tumaas ng malaki ang lakas, bilis, stamina at isipan. Nakakuha ng espesyal na skill, siyam na buhay na pag-urong. Tuwing aangat ang antas ng buhay, pwedeng pumili ng isang parte ng katawan para dagdagan ng lakas. Tumama na ang mga evo points para umangat sa susunod na level. Mag-evolve na ba agad ngayon? Tinignan ko si Xiaoyu na galit ang aura. At agad akong sumigaw sa isip ko, mag-evolve na. Habang hawak ako ni Xiaoyu, napansin niya na nawala na ang bakas ng siyam na gintong tipaklong. Napuno siya ng pag-asang wala na. Anong klaseng butiki kaya ito? Bakit parang hindi normal ang panunaw niya? Ulitin ko ba ang mga trahedya ng nakaraan? Kahit nabuhay akong muli, pero ilang sandali lang matapos nun, sa pinakailalim ng mga mata ni Xiaoyu, bumalik ang yabang ng imperatrice. Ang umangat sa pinakamataas na lugar sa mundo ay hindi dahil sa plano, kung hindi pwede ang landas ng alagang hayop, magpapalakas siya gamit ang sariling pagsasanay. Pero mas maraming resources at hirap ang kailangan sa landas na ito. Mas mahirap din magtagumpay. Naisip niya ito, kaya tumibay ulit ang kanyang mga mata. Hinawakan niya ako mula sa lupa at inilapit sa mukha niya. Makinig ka, sabi niya. Di ko alam kung bakit mo nakuha ang tipaklong ko. Pero dahil ikaw na ang alagang hayop ko, sumunod ka sa mga patakaran ko. Nasa kalagitnaan ako ng pagbabago. Kaya mahina ang pakiramdam ko sa paligid. Malabo, pero kita ko isang maganda at batang babae sa harap ko. Nagsasalita sa harap ko ng sunod-sunod. Pinilit kong mag-focus at magpasa ng isip. Miss, tama na daldal mo. Maghanda ka ng pagkain agad. Pagkatapos kong mag-evolve, pakakainin din kita ng masarap at mamahalin. Pero sino ang mag-aakala dahil sobrang mahina ng kaluluwa ko ngayon? Ang mensahe ko ay puro paggutom at hindi malinaw. Para kay Xiaoyu, ginutom lang ako. Pagkain. Nang marinig niya iyon, sumikip ang dibdib niya. Halos hindi na siya makahinga. Kain lang ng kain, wala nang iba. Nilaman mo na nga tipaklong ko, kulang pa. Pigilan man niya ang gusto akong durugin. Umalis na lang siya. Simula ngayon, dito ka lang sa kwartong ito. Hindi ka pwedeng lumabas kahit isang hakbang. Aalagaan kita ng pinaka-basic na pagkain. Para mabuhay ka. Kapag lumabas ka o nagdulot ng gulo, hindi ko alintana kung masiraman ang kaluluwa ko. Tatanggalin pa rin kita. Nang umalis na si Xiaoyu, mas lalong lumakas ang evolution process ko. Hindi ko maipaliwanag ang tindi ng sakit at kati na nanggagaling sa lahat ng parte ng katawan ko. Napasinghap ako sa sakit. Bigla, lumaki ang katawan ko na kitang-kita. Para akong baby na dinosaur na bagong labas sa itlog. Na-detect ng system ang natatanging kakayahang 9 withdrawals mo. Pagkatapos ng evolution na ito, pwede kang pumili ng bahagi ng katawan para sa dagdag lakas. Pumili ng bahagi para sa evolution. Tinitignan ko ang panel na updated na at sobrang saya ko. Una pa lang ito, isa 0 agad ang lahat ng kakayahan ko. Sa kakunti na lang, 75 points na lang next evolution na. Ang dami palang benepisyo ng nilamon kong tipaklong. Mukhang kailangan ko talagang magpasalamat kay Xiaoyu. Pinakamahalaga, nakakuha pa ako ng skill ni Godzilla ngayon, Atomic Breath. Kaya, sinubukan ko agad gamitin ang mahina pero mainit na enerhiya sa loob ko at pinunta sa lalamunan ko. Lumabas isang maliit na kulay orange na apoy. Galing mismo sa bibig ko. Less than half a second, namatay agad yon. Okay, parang lighter lang muna ito hanggat di pa gumagana energy core ko. Hindi ito pwedeng sandigan sa mga kalaban. Binalik ko isip ko sa pagpili ng evolution. Malakas si Godzilla dahil sa kakayahang lumamon at tumunaw. Yun ang pinakapuso ng lakas na ito. Basic level pa lang ang kakayahan kong lumamon. Dapat ang pinapalakas ko ay ang bahaging malakas sa panunaw. Para masulit ko ang kakayahan ng golden thread. Kaya pinili kong palakasin ang tiyan ko. Walang pagdadalawang isip, binoto ko agad ang tiyan ko. Ilang saglit lang, bumalik ulit ang kakaibang pakiramdam. Nararamdaman kong lumiliit at lumalaki ang tiyan ko ng paulit-ulit. Pagkalipas ng ilang minuto, tapos na ang pagpapalakas. At tumunog ulit ang system. Dahil pinatibay ko ang tiyan ko. Diretso nang umangat ang kakayahan ko sa paglunok. Na-excite ako. Ang tiyan ko ngayon, pati bato at metal, kaya nang tunawin. Naalala ko naman ang atomic breath. May koneksyon ang atomic breath sa energy core. At ang energy core kakabit din sa katawan ko. Nang maisip ko iyon, nalinawan agad ako sa plano ko sa pagpapalakas. Dapat ko agad i-activate ang energy core ko. At ipagpatuloy ang pagpapalakas sa digestion at swallowing ko. Kapag naipon ko pa ang 75 points na kulang ko para mag-evolve, mas lalo akong naengganyo. Gusto ko nang mabilisang kumain ulit. Inangat ko ang ulo ko. Sinimulang silipin ang paligid ng kwarto. Kanina puro insekto lang ang focus ko. Di ko nga napansin ang iba pa. Kwartong simple pero napakaganda ng materyales. Maitim na bato ang pader. Malamig at matigas sa hawak. Pati sahig, parehong materyales din. Sinubukan kong kagatin ang pader. Pero wala namang lasa. Ding!
Nilamon mo ang obsidian brick, panandang pandagdag 0.1 evolution point. Napakaliit ng nadagdag na lakas. Masaya pa rin ako. Hindi ko akalaing obsidian pala ang mga pader dito. Laki ng kwartong ito. Kahit 0.1 lang kada kagat. Kapag pinagsama-sama, madami din pala ang evolution points dito. Habang iniisip ko ito, sumugod agad ako sa pader para kumain. Pagkalipas ng kalahating oras, yung dati malinis, ang gulo na sa tabi ng pader. Puro uka-uka na ang area. Ramdam kong busog na ako. Kaya tumigil ako at tiningnan ang panel. Halos lahat ng stats tumaas ng 1 point. Kulang na lang ng 35 points para mag-evolve. Dighay ako ng malakas. Tumingin ulit ako sa nakasaradong stone door. Tuloy ang pagangat-ngat ko. Nang maubos ko na yung buong pinto, lumabas ako agad. May koridor sa labas, gawa pa rin sa obsidian bricks. Hindi na ako nagdalawang isip. Nagpatuloy sa pagkagat sa base ng pader. Habang kumakain sa corridor wall. Sa Soul Link at mumbling niya, nabuo ko ilang pirasong info. Yung babaeng si Xiaochu parang reborn. Dati siyang empress. Grabe, parang aksidenteng. Kinain ko ang pag-asa niyang muling mabuhay. Siguro gusto lang niya akong ikulong at gawing display. Tumalima na lang sa Beast Tamer path. Sayang, babae, hindi mo pa alam ang potensyal ng butiking ito. Hintayin mong lumakas ako. Ano man yung wing tribe o boundary. Isang atomic breath lang, lahat mawawala. Habang abala ako sa pagkain. May narinig akong mahinang ingay mula sa pader. Nag-isip ako, mukhang maingay sa taas, at parang nararamdaman ko ang aura ni Xiaochu. Sabay nito, may iba pang masamang emosyon na nakuha ko. Binaling ko ang direksyon ko. Tuloy lang sa pagangat-ngat paakyat. Malapit na ako sa pinagmumulan ng ingay. Si Xiaochu ay nakatayo sa gitna ng hall. Ang mga elder ng pamilya na nakapaligid. Lahat tumitingin sa kanya ng hindi natuwa. Nasa tapat niya ang isang binatilyo. Siya si Xia Lingfeng, apo ng Grand Elder. Pinapahaplos niya ang balahibo ng Golden Beast. Tinitingnan si Xiaochu na may pang-aalipusta. Yuchu, kapatid, hindi naman ako kontra. Sa dami ng resources na ginastos ng pamilya mo para sa contract beast mo. Gaano karaming resources ang nilaan. Pero ang sabi mo, nagkaproblema ang contract beast mo. Anong klaseng problema? Na ang isang potential na divine beast ay naging Jeko na walang powers. Gusto mo pa sanang sabihin na susuko ka na sa Beast Tamer path at lilipat sa inspirasyon na matagal nang walang future. Sobrang sayang ng resources ng Xia family. Kapag nabalita, saan mo ilalagay ang mukha ng pamilya natin? Nang marinig ito, si Xiaoyuan, ama ng pamilya na nasa main sea, tumingin kay Xia Lingfeng. May sarili ng desisyon si Yuchu. Nagastos na ang resources, okay lang. Kaya pa ng Xia family natin. Tumawa ng may panlalait si Xia Lingfeng. Kaya pa naman, alam ko, uncle, mahal na mahal niyo ang anak niyo. Pero huwag namang grabe ang favoritism. Kung nilaan sa Golden Beast ko ang resources, sa tamang panahon, makakapaglikha pa ito ng king level. Mas okay na kaysa sayangin lang. Tumingala si Xiaochu. Huminga ng malalim. Ako ang kusang gumamit niyan. Ako rin ang mananagot at hindi lang beast path ang daan sa tagumpay. Kahit iba ang piliin ko. Kaya kung umakyat sa taas, Xiaochu ako. Mapoprotektahan ko ang pamilya natin. Pagkatapos magsalita, di napigilang tumawa ng malakas si Xia Lingfeng. Hahaha, akyat ng tagumpay si Xiaochu gamit inspirasyon. Mukhang masyadong nabigla ka. Siguro naapektuhan ka na. Yung Golden Beast sa tabi niya, umungol ng mababa. May pahiwatig na pagbabanta. Lalo pang lumakas ang bulong-bulungan. Mahigpit na pinipigil ni Xiaochu ang bibig niya. Hindi na sumagot. Ako na nakikita lahat ng ito. Medyo naaasar na ako. Medyo matapang si Xiaochu. Pero siya pa rin ang contract ko. At si Xia Lingfeng, nakakainis talaga. Biglang noon, narinig ko ulit ang inner voice ni Xiaochu. Trader ka, Xia Lingfeng. Sa loob ng 3 taon, makikipagtulungan ka sa Yuming tribe para sa power. Ipagbebenta mo ang defense map ng pamilya. Kaya malaki ang losses ng pamilya sa northern border. 2 Yuan Emperor elders ang namatay. Libo-libong kabataan ng pamilya ang nalibing sa malayo. Napilayan pa si ama. Nawala sa top family ang Xia family. Kung hindi ako gumawa ng paraan noon, matagal nang wala ang Xia family. Kung may ebidensya lang ako ngayon, I reveal kita, fake na righteous ka. Sa narinig kong ito, napakagat ako sa gulat. Kahit pangarap ko ay galaxy. Bilang dati ring tao, galit din ako sa mga trader. Nakakainis lalo si Xia Lingfeng. At pati na yung Golden Beast niya, na siya pa mismo ang nang-aasar kay Xiaochu. Bigla akong nagka-ideya. Kainin ko kaya lahat ng pader dito. Siguro sapat na evolution points ko para sa susunod. Pero bago yan, hindi ko tatanggihan makuha muna ang bentang ito. Nagwakas ang family meeting na hindi maganda dahil kay Xia Lingfeng at sa likod niya. Sa malupit na puwersa ng Grand Elder, kahit anong paliwanag ni Xiaoyuan, hindi na mapigilan ang galit ng iba. Napagdesisyonan, itigil muna ang lahat ng high-level resources kay Xiaochu. Kailangan niyang pagkasyahin ang sariling training resources para maparusahan siya. Sobrang tuwa ni Xia Lingfeng sa nalaman niya. Simula pagkabata, Xiaochu, itinuring ka ng family na gold mine. Pero iba na ngayon. Simula ngayon, mas madami na resources ang mapupunta sa akin. Mag-ensayo ka na lang kasama yung Jeko mo sa inspirasyon mo. Sa naisip niyang ito, tumawa siya ng ilang beses. Basta kumuha ng ilang high-grade na original na bato at beast milk. Ibinigay niya sa Golden Pet. Kain ka, little gold. Pag naging king beast ka, tingnan natin kung sino tatapang sa harap ko. Matapos noon, bumalik na si Xia Lingfeng sa training room para mag-meditate. Wala siyang kamalay-malay. Sa loob ng anino ng kwarto niya, may maliit ng butas sa pader. Itinukod ko ang malalaki kong mata. Sinilip ang loob ng kwarto mula sa butas. Lalo nang makita ko ang mga bato at beast milk. Nagutom ako bigla. Yan ba ang original na bato? Mukhang puno ng enerhiya. Amoy masarap din yung beast milk. At yung maliit na golden dog, mukhang malambot ang laman. Tahimik akong lumusot sa dingding. Habang nakayuko si Little Gold sa pag-inom ng milk, dali akong gumapang sa tabi ng original na bato. Nilunok ko ng buo ang isang bato. Nakakain ng 3 pieces na low-grade original stone. Nagdagdag ng 15 evolution points. Panandang pandagdag isa sa spirit. Sa nakita kong yun, natuwa ako. Aga-agad akong kumain pa. Habang natutunaw ang mga bato, sumisipa ang energy. Evolution points agad pumalo sa 1,000. Pasok na sa evolution ang requirements. Pero hindi pa ako nag-evolve
mag-evolve. Sa halip, lumapit ako sa beast milk. Diretso, sinubsob ko ulo ko sa basin. Kinain ang low-grade beast milk. Panandang pandagdag 5 evolution points. Dagdag isang lakas. Hanggang dito lang, doon lang napansin ang golden age na may mali. 2 lagok pa lang nainom. Bakit biglang wala na ang pagkain sa plato? Napatanong siya at tumagilid ang ulo. Nakita niya ang unti-unting bumababang linya ng lasa ng gatas. At nakita akong dinidilaan ang ilalim ng mangkok. Biglang naglabas ng galit na ungol si Golden. Ano to? Nagkalakas ako na kumain ng gatas niya ng palihim. Kahit bata pa si Golden. Anak kasi siya ng nangungunang battle beast. Matindi ang ugali. May mahinang gintong kidlat. Nagpakita sa kanyang matutulis na pangil. At bigla niya akong sinubukang kagatin. Buti na lang mabilis ako. Tumalon ako sa lugar mismo. Diretsong sa ulo ni Golden tumalon. Nakailag ako sa kanyang atake. Nasa ibabaw na ako ng ulo niya. Tinitingnan ang puting kutis. Sinubukan ko kagatin. Gaano ko man kalakas kagatin. Marka lang ng puti ang naiwan. Grabe, ang kapal ng balat. Hindi rin kayang huyain. Nakita ni Golden Poop na lumalaban pa rin ako. Galit na kinalog niya ang ulo sa kaliwa at kanan. Nagpakita ulit ang gintong kidlat. Gusto na naman akong kagatin. Umirap ako at sinabing hayop ka. Nagpakitang tapang pa. Maniwala ka't kakagatin ko ang puwet mo gamit lighter. Nakaiwas ulit ako sa kagat niya. Umiwas tapos likod niya agad ako pumwesto. Binuksan ko bibig ko. May lumabas na orange na atomic na hininga. Tinamaan mismo ang puweta ni Golden. Napahiyaw siya ng malakas. Sumigaw si Golden na parang nababaliw. Nasunog na ang balahibo sa puwet niya. Umiikot-ikot na lang siya sa lugar. Sinusubukan niyang apulahin ang apoy sa puwetan. Ngayon, natatakot na siyang lumapit sa akin. Tila natakot at umatras siya. Nakangiti ako, hindi kita kayang kainin. Pero pwede kitang pagalitan. Tinititigan ko ang makinang mong gintong balahibo. Biglang nagka-ideya ulit ako. Lumapit ulit ako sa kanya. Pero hindi ko na kinagat ang laman niya. Sinimulan kong huyain ang balahibo niya. Ginawang yelo ang ginto. Dinagdagan ng puntos ang garlic hair evolution. Hindi tumagal. Pagkatapos ng ilang saglit, kalbo na yung ibang bahagi ng balahibo ni Golden. At meron na ring mga kalbo sa iba. Habang napapanood niyang nalalagas ang ginto niyang balahibo. At nararamdaman ang hapdi sa kanyang puwetan. Sa huli, umiyak siya ng malakas. Umiiyak siya, sobrang sama ng loob. Nagtago sa sulok, nanginginig. Nakita ko at napangiti na lang. Tiningnan ko ang paligid. Lahat ng pwedeng kainin, kinain ko na. Pagbalik ni Xia Lingfeng matapos ang ensayo. Magulo at nagkalat na lang ang nakita niya. Wala na ang mga orihinal na bato. Ubus na rin ang gatas. Kalbo-kalbo na ang balahibo ni Xiaojin. At sunog pa ang puwet. Naiiyak sa sulok si Xiaojin. Nagyaya si Xia Lingfeng sa galit. Xiaojin, sino may gawa nito? Hinintay niyang hanapin sa buong kwarto. Bandang huli, natagpuan lang isang maliit at hindi pansining butas sa pader. Yung may sala, matagal nang nakatakas. Sa kabilang banda, si Xiaochu handang dalhan ako ng pagkain sa kulungan. Iabot niya ang pagkain. Kahit putol na ang resources niya, medyo naapektuhan siya. Pero handa siya sa emosyon niyan. Agad siyang kumalma. Pero di pa siya nakakahinga ng maluwag. Biglang sumama ang pakiramdam. Bakit nawala ang pinto ko? Hindi makapaniwala at pumasok sa kulungan. Pakiramdam niya, parang binomba ang paligid. Ang pinaka-importante, wala na ang butiki. Namulat ang mata niya. Nawala ang intelligence beast. Hindi lang ito simpleng mawala ng alaga. Buhay niya ang nakataya. Naalala niya ito. Dali-dali siyang naghanap sa loob ng kulungan. Nang yumuko siya at minasdan ang paligid. May nakita siyang maliit na butas sa dingding. Bago pa ang bakas ng butas. At magaspang ang gilid. Parang ginamitan ng ngipin. Parang pilit kinagat ng isang hayop. Nakakain daw ng obsidian brick ang butiki. Dahil ba kinain niya ang golden beetle? May bagong mutasyon kaya siya? Nakakuha na siya ng kakayahang kumain ng mga materyales? Saan naman kaya siya pumunta? Nang palabas na si Xiaochu para maghanap, may narinig siyang mahina mula sa butas. Lumingon agad siya. Kitang-kita niya ang isang butiki. Unti-unting lumalabas sa butas. Mas malaki na ang katawan ko ngayon. Singlaki na ng palad ng tao. Ang dating kulay abukong balat. Mukha ng parang bato. Tiningnan ko lang si Xiaochu saglit. Dumiretso na ako sa kutson, natulog. Pinanood ako ni Xiaochu na parang walang problema. Hindi niya alam anong gagawin. Agad siyang lumapit sa pader. Sinempuhan ang loob ng butas. Pero madilim at walang makita. Parang walang katapusan ang butas. Natahimik siya sandali. Kumuha ng bato. Tinakpan pansamantala ang butas. At humarap sa akin. Saan ka galing kanina? Hindi ko siya pinansin. Lampas na ang evolution points ko ngayon. Pag natunaw na lahat ng kinain ko, magsisimula na ang pangalawang evolution. Kita niyang ganyan lang ako. Napabuntong hininga siya. Bawal ka nang gumala pa. Delikado sa labas. Dito ka lang sa loob. Kahit papaano safe ka dito. Pagkasabi niya, may simpleng mensahe galing sa Soul Link. Busog na at masaya. Yung konting pag-asa niya biglang nawala. May mutasyon nga, pero malayo pa maging isang tunay na divine beast. Napakalayo pa. Kailangan pa rin niyang magpursige mag-isa. Umalis na rin siya ulit. Pagkakita kong umalis siya, buksan ko na ulit ang mata ko. Wala kang alam sa lakas, babae. Hintayin mo na lang. Pagkikita natin ulit, alam mong mali ka. System, simulan ang second evolution. Muling dumaloy ang matinding sakit sa katawan. Mas masakit to kaysa unang evolution. Mula singlaki ng palad, narinig ang matunog na pagkalabog habang lumalaki. Aabot na sa halos isang ruler ang haba. Parang punong-puno ako ng lakas. Pakiramdam ko, kaya ko nang durugin ang dati kong sarili. Tiningnan ko ang option sa system. Wala nang masyadong pagdadalawang isip ngayon. Pinili kong palakasin ang energy core. Confirm ang pagpili. Simula ng special na evolusyon ng energy core. Karagdagang pagbabago sa piling bahagi. Ibang sensation mula sa dibdib ang naramdaman ko. Hindi lang basta sumakit. Parang may matinding init. Parang may maliit na araw sa loob. Na biglang pinapaliyab ako. Excited ako. Finally meron na akong matinong attack skill. Kahit basic pa lang. Pero parang ang daming iba't ibang pattern. Simula na ang formation ng mga skills. Second evolution success. Lakas ko biglang lumakas. At nakuha ko pang bagong skill. Pero grabe din ang gutom. Kailangan ko ulit maghanap ng pagkain. Kinain ko lahat ng makakain sa loob ng bahay. Kulang na lang ng 200 evolution points. Mag-evolve na ulit. Kahit medyo malakas na ako ngayon. Pero bata pa rin ako. Bawal maging pabaya. Baka mapatay lang ako agad. Balak ko hanapin si Xiaochu. Sumama na lang dun sa babae. Baka masarap ang ulam nila. Bigla akong lumabas sa damuhan sa tabi. Eksaktong lumanding sa kanyang bisig. Kinalabit ko ang damit niya. Nagpadala ako ng malinaw na mensahe. Malalim siyang huminga. Pinalmahan ang sarili. Isa itong contract beast. Buhay namin konektado. Hindi pwedeng ipitin. Hindi pwedeng patayin. Bumalik sa kwarto si Xiaochu. Naglabas ng 100 piraso ng mid-grade ore. 3 halamang spiritual ginseng nilagay sa mesa. Tiningnan lang ako habang mahimbing ang tulog. Walang pag-asa.
buhay ulit sa panibagong mundo. Simula pa lang, impyerno na agad. Wala nang support o resources. Hindi alam ang pupuntahan. Dati nakakuha siya ng cultivation technique. Ang pangalan, Swallowing Heaven Devil Technique. Ang teknik na ito ay kumukuha ng lakas mula sa iba pang buhay. Ginagawang sarili mong lakas. Mabilis nga ang pag-level up. Pero sobrang gasto sa resources. Sa nakaraang buhay, emperatrice siya. May sarili siyang pride at limit. Kaya't hindi siya pumili ng ganitong evil technique. Pero ngayong buhay na ito, mahigpit na sinuntok ni Xiao Chu ang kamay niya. Ang limitadong prinsipyo, luxury lang ng mga malalakas. Hindi na pwedeng manatili sa angkan. Kung magstay siya roon, kontrolado lang siya. Kinaumagahan, habang nag-impact si Xiao Chu, napansin niyang nawala ang 100 mid-grade na orihinal na bato niya. Nang biglang, isang matagal at malakas na belch ang lumabas sa bibig ko. Tuloy-tuloy nang sumabog si Xiao Chu. Iluwa mo yan. Ayaw lumabas, ha? Yan lahat ng ari-arian ko. Lahat. Nilunok ng lintik na Jeko ang siyam niyang gintong kuliglig. Sinira lahat ng pag-asa niya. At ngayon, ninakaw pa lahat ng natitira niyang resources. Bitawan mo, baka mamatay ka. Nahihilo na ako, parang mamamatay na. Pero hindi pa rin ako pinatay ni Xiao Chu. Sige, gawin na lang kitang keychain. Dumating si Xiao Chu sa Yoncheng No isa high school na pinapasukan niya. Balak niyang mag-drop out. Alam niyang wala na siyang suporta o resources ngayon. Kaya kailangan niyang pumunta sa Borderlands kung saan puro halimaw. Doon siya magbabayad ng transformation. Tingnan mo, si Xiao Chu yun. May mukha pa siyang pumasok sa school. Narinig mo? Ang spirit beast daw niya, Jeko. Totoo ba yan? Di wala na. Inutil na siya. Sayang, dati pa naman siyang pride ng school natin. Walang pakialam si Xiao Chu sa mga bulungan sa paligid. Diretso siya sa registrar office. Nag-scan ako ng paligid. Doon sa malayo, yung pinakamagarang office building. Mukhang mas matindi ang energy vibe doon kumpara sa iba. Hindi nagtagal. Nagiba ko yung building doon. Yun ang office ng principal. May sumigaw na estudyante. Nagkagulo bigla sa paligid. Medyo nagulat din si Xiao Chu. Nakita niyang gumuho ang office building. May kunting pagtataka sa mga mata niya. Parang may naramdaman siyang kakaiba. Tumingin siya sa maliit na bag na nakaipit sa baywang niya. Ewan kung kailan, may butas na pala sa ilalim noong bag. Maliit na butas. Biglang tumingin siya pataas, hinabol ang tingin ang nawasak na building. Mukhang hindi nga basta-basta ang gagong Jeko na to. Nag-burp ulit ako. Umabot na finally sa 2,000 ang evolution points ko. Sobrang saya ko. Pwede na namang mag-next evolution. Nagkulong ako ng katawan ko. Tiniis ang sobrang sakit ng ikatlong evolution. Lalo pang lumaki ang katawan ko habang nasasaktan. Mula isang ruler ang haba ko noon. Ngayon, halos kalahating metro na ako. Tapos na ang evolution. Malaki na ulit ang attributes ko. At 2 bagong passive skills na kuha ko. Excited ako. Dahil sa super armor, parang di na ako madaling patayin. Parang biological radar naman ang energy sense. Mas mabilis kong makita ang prey o danger. Tinitigan ko ang option na 9 retreats of machine. Nakatuon ang tingin ko sa matatalim kong ngipin. Ang pagkain ang core ng evolution ko. Kaya mahalaga ang matibay ng ngipin. Papalakasin ko pa ang mga ngipin ko. Kailangan kong kumain ng mas mabilis at mas mabagsik. Sage, confirm. Simulang i-upgrade lalo ang tinukoy ng ngipin. Metamorphosis. Ang bibig ko parang kinukuryente at sinasaktan. Para bang dinadapuan ng sandamakmak na maliit na hasaan ang ngipin ko. Naapektuhan ng pinatibay ng ngipin ang skill na devouring. Mas gumanda ang epekto. Ding! Dahil sa upgraded na ngipin, natutunan ang skill na ripping bite. Beginner level. Malakas na ang kagat mo, kayang sirain at punitin. Mabilis nang sirain ang structure ng kahit ano. At sumisipsip ka pa ng energy. Mas tumaas ang damage sa matitibay na target. Kapag gutom ka sa matitibay na bagay, mas mabilis ma-convert into energy. May bonus sa biting efficiency. Mas efficient pa ang devouring. Tuwang-tuwa kong gumalaw ang panga ko. Ramdam na ramdam ko ang tunog ng matitibay ng ngipin ko. Pakiramdam ko, kaya ko nang nguyain ang bakal. Sa labas ng school, nakatayo si Xiao Chu sa ilalim ng puno. Nakatingin siya sa magulong rurok ng giba. Ilang sandali pa, sumulpot ako sa gilid ng lupa. Ayos, mission accomplished. Pagkatapos lamunin yung siyam gold sikada niya, nagkaroon ng mutation. At sobrang bilis ng mutation, grabe na to. Di nga bumabasa ng energy ang balat niya. Hoy gago, anong kalokohan mo? Sino bang tinatawag mong tanga dyan? Nagreklamo ako. Sige, tatawagin na lang kitang liit na tanga. Simula ngayon, ok. Tawagin mo akong tatay dyan ka na lumugar. Umuugong ang gusto ng city guard. Agad pumihit si Xiao Chu. Sumabay sa nagkakaguluhang mga tao. Dali-daling lumabas ng campus. Kasama niya ako. Pumunta kami sa Adventurous Guild sa labas ng lungsod. Maraming tao sa Guild V. Puno ng astig na vibes. May mga may kasamang mabangis na battle beasts. May mga may pasa na malalaking armas. Si Xiao Chu, bata pa at parang maselan. Kasama lang niya, isang baby na butiki. Kaya medyo pansin tuloy sila. Maraming matang tutok sa amin. May mga curious at nagbabantay. Iba pa nga, mukhang masama ang hangarin. Deadma lang si Xiao Chu. Diretso sa registration window. Makalipas lang ng sandali, inabot ng staff ang isang magaspang na metal tag. May simple lang na number doon. Kinuha ni Xiao Chu ang tag. Dumiretso sa mission. Interface. Pwedeng ipalit ang points sa kung anong-anong resources sa bodega. Kasama na ang teknikes, armas, at elixir. May offer pa silang high-level beast eggs o original na bato. Pinili niya ang isang. Mission na puksain ang mga cave spider sa labas ng Blackwind Valley. Tara, simulan na hunt natin. Isang tao, isang beast. Pasok na sila sa mapanganib, pero puno ng opportunity na wild. Ang anino ni Xiao Chu. Naglalakad-lakad sa mabatong lugar at tuyo ng mga puno. May hawak siyang simpleng mahabang espada. Kumikinang ito na parang yelo. Isang iglap ng espada. Isang cave spider na mayat agad. Sumirit ang berdeng likido. Nagkonbulsyon at bumagsak. May di may paliwanag na puwersa mula sa palad niya. Pagulong na pumalibot sa spider na iyon. Maraming life force. Kinakatas mismo mula sa bangkay. Diretso sa laman at ugat niya napunta. Ramdam niya na dahil sa magic skill, nagiging malamig ang energy niya. May halong yelo ang lakas. Ang bilis lumakas. Tama nga, effective. Kahit masakit ang
ang proseso. Pero ang progress, sobrang bilis, di tulad ng normal na training. Halos kasing bilis ng dati niyang buhay. Katulad ng Moonlight Wolf noong Hulyo ang bilis. Ako naman, nakadapa lang sa lupa. Walang magawa, nginunguya. Yung spider na natuyuan ng energy. Paglalamon ng remains ng cave spider. May natirang energy, dagdag kalahating evolution point. Stamina, wala halos. Ang bilis kumilos ng babae na to. Laging buto at shell na lang iniiwan para sa akin. Wala nang matira, puro butot balat. Dapat mag-iwan naman siya ng laman para sa akin. Nagpadala ako ng reklamo sa isip. Butiki ka lang, anong gagawin mo sa daming karne? Kaya mo ba tunawin lahat yan? Itong mga buto at shell, sapat pang patalasin ang ngipin mo. Maski batot bakal, kayang-kaya kong tunawin. Karne pa kaya? Nainis ako at gusto ko sanang paluin si Xia Yuchu ng orihinal na laway. Pilit kong iniluwa, pero nag-isip ako at tumigil na lang. Kuripot ka, pag yumaman ako. Papatikimin kita ng buto lang. Pagkasabi noon, tumakbo ako palayo. Ayos lang, gusto ko rin yan. Tiningnan lang siya ni Xia Yuchu ng mapanlay. Nagpatuloy sa pag-explore pa abante. Pero hindi pa siya nakakalayo. Biglang may umatake. Grabe ang presence. Nabahala si Xia Yuchu. Bakit may beast level na parang sundalo sa area na to? Ang beast soldier, katumbas ng cultivator sa human realm. Ngayon, rank 3 pa lang si Xia Yuchu. Pag nakasagupa siya ng beast soldier, siguradong tigok siya. Walang pag-aalinlangan, tumakbo siya palayo. Diretso sa outer area ng Blackwind Valley. Habang tumatakbo, minura ako sa isip niya. Tong lintik kang matakaw at duwag na Jekko. Pag delikado na, mas mabilis ka pa sa lahat. Habang palapit ng palapit ang malakas na energy ng beast, nagdesisyon si Xia Yuchu na sumugal na. Isang mainit na fireline, diretso tinamaan ang itim na anino. Agad lumayo si Xia Yuchu sa panganib. Nataranta akong tumingin sa direksyon ng putukan. Si Zhao Mengmeng, kaisa-isang anak ng presidente ng Pioneers Guild. 20 taon pa lang siya, pero primordial 9-star na. Ang kanyang pangunahing battle beast na si Red Flame Wolf, nasa huling yugto na ng Demon Soldier. Lumapit siya kay Xia Yuchu. Tumingin siya kay Xia mula ulo hanggang paa. Kita sa mga mata niya ang pagkainis. Ikaw si Xia Yuchu, yung sikat na mula sa pamilya Xia. Medyo napakunot ang noo ni De Yuchu. Ako nga. Salamat, Miss Zhao, sa pagliligtas. Hindi na kailangan magpasalamat. Pinamaypay lang ni Zhao ang kamay niya. Alam mo, kayong mga anak ng malalaking pamilya. Pwede bang huwag muna kayong magpasaway? Ang dami namang maayos na lugar sa syudad. May mga universidad din naman dyan. Kailangan niyo talagang magpunta sa ganitong liblib na lugar para maglaro. Sinasabi niyong gusto niyong maranasan ang buhay. Sa isang kapritso niyo lang, kaming mga nasa baba, kailangan pa naming maglinis ng kalat niyo. Malamig na sambit ni Xia Yuchu. May sarili akong dahilan. Tandaan ko ang utang na loob ngayon. Babayaran ko yan balang araw. Miss Zhao, bahala ka na. Di ko kailangan ng proteksyon. Umihip na palayo si Xia Yuchu. Agad siyang sinundan ni Zhao Mengmeng. Nakabuka ka ang mga kamay ni Xia Yuchu. Sino ba nagsabing poprotektahan kita? Akala mo gusto ko talagang sumama sa'yo? Kung di lang inutusan ako ng tatay ko. Sabi pa niya, pag may nangyaring masama sa'yo, tanggal ang balat ko. Di ko nga iniintindi kung mabuhay ka man o hindi. Bahala ka sa gusto mo, basta susunod lang ako sa'yo. Isipin mo na lang na wala ako. Kung ganyan si Zhao Mengmeng laging nakabantay. Paano ko paiiralin ang SS Devouring Demon skill ko? Lahat ng to, kasalanan ng tangat tigre na yun. Kasabay nito, di ko alam noon, na may isang dating babaeng empress na baliw sa akin ngayon. Si Cricket, super saya niya ngayong oras. Ako, enjoy na enjoy pang kumain ng bagong huli kong gagambang malaki. Sa loob ng Devouring Lair, nakuha ko ang panandang pandagdag 5 evolution points mula sa spider. Panandang pandagdag 0.1 lakas. Panandang pandagdag 0.5 agility. It said, okay pala ang lasa ng gagamba na iurusto. Malutong sa labas, malambot sa loob. Juicy pa. Kaso, yung shell niya, nakakasuya sa ngipin. Biglang may dambuhalang gagamba sa harap ko. Lumabas siya bigla harapan ko. Ito na ang spider leader, isang demon soldier. Wala siyang sinayang na oras. Diretso sumuka ng purple na lason papunta sa akin. Hindi ako umatras. Tumama sa akin yung poison arrow. Wala ngang naiwan kahit bakas. Nag-activate ang passive super armor ko. Yung konting corrosion energy mula sa lason. Napawi agad. Ganun lang. Napasimangot ako. Sumikad ako paatras ng malakas. Agad akong napunta sa mismong harap ng spider leader. Bago pa siya makareact, yung buntot kong mabato at makaliskis, parang bakal na latigo. Napadapa ko palayo ang dambuhalang katawan ng spider leader. Dugot laman umaagos. Wala na siyang pag-asa. Nilapitan ko siya, binuak ko ang malaking bibig ko. Sinimulan kong sumipsip ng dugo. Positibo 5-0 evolution points mula sa spider leader. Panandang pandagdag 5 lakas. Panandang pandagdag 5 physical stamina. Panandang pandagdag 5 mental power. Nakuha ko ang passive skill na poison resistance. Umalo ng mainit na enerhiya sa loob ko. Lalo pa akong lumakas. Sarap ng pakiramdam. Parang presko ang katawan. Ganito dapat ang buhay ng isang Godzilla. Tumingin ako sa status panel ko. Nakaipon na ako ng 320 evolution points. Malayo pa ang next evolution pero sa ganitong bilis, di na magtatagal. Tuloy lang sa pag-hunt. Ramdam ni Xia Yuchu na ubos na ang pasensya niya. Dahil kay Zhao Mengmeng na unti-unting kumakain ng oras niya. Nagduda pa siya minsan kung ang battle beast talaga ni Zhao Mengmeng ay red-eyed wolf. O baka ito'y isang chismosang parot na magaling mga sara. Nag-inat si Zhao Mengmeng, sabay hikab. Sabi niya, Xia, ano ba talaga hinahanap mo? Ano bang hinahanap mo dyan? Halos wala kang iniwang hindi mo na inspeksyon sa bandang labas. Puro tanga lang nagagamba ang meron dito. Walang ibang makikita kapag pumasok ka pa. Delikadong area na yun. Hindi ko sure kung matutulungan pa kita. Panganib. Yun nga ang hinahanap niya, base sa alaala ng nakaraang buhay. Sa dulo ng Blackwind Valley, may nakatagong ancient ruin. Sa may bungad nito, may konting legacy at resources ng ancient cultivators. Natural na mga harang din at may sa loob. Perfect para takasan si Zhao, ang sagabal na ito. Ito na ang best spot para iwasan ang parating na sagot. Kailangan kong silipin sa loob. Tinuro ni Xia Yuchu ang mas malalim na bahagi ng Blackwind Valley. Mas makapal ang fog dun, at mas madilim ang paligid. Umangat ang kilay ni Zhao Mengmeng.
Sigurado ka ba dyan sa loob? Yung mga halimaw dun sa loob, hindi gaya ng mga spider sa labas. Baka may demon soldier doon. O kahit demon general na klase. Walang emosyon si Xiaoyu. Kung natatakot ka, di mo na kailangang sumama. Sabi niya, tuloy-tuloy lakad papasok. Pinanood ni Zhao Mengmeng ang likod ni Xia. Napangiwi siya, pero sumunod pa rin. Sabay tapik sa ulo ni Red-Eyed Wolf niya. O tara na, gising na tayo. Mukhang exciting pala ang misyon na to. Kasabay nito, sa kabilang bahagi ng Blackwind Valley, may hinahati akong rock giant lizard. Sarap na sarap ako. Devoured Fire Armored Lizard. Positibo 8 0 evolution points. Panandang pandagdag 8 lakas. Positibo 1-0 physical stamina. Nakuha ko ang passive na hard skin. Permanenteng tumaas ang tibay ng balat ko ng 1-0. Lagpas 600 na rin evolution points ko. Mas lumakas na naman ako at mas matibay ang balat ko ngayon. Yung babae nandun pa rin sa labas, naghahanap ng tira-tira. Ako dito namumuhay ng marangya. Ayos, sobrang sulit. Sarap ng ngiti ko habang iniisip yun. Bigla kong na-detect sa Soul Link. May napakalakas na energy fluctuation. Nagsusolo siya ng pagkain. Hindi pwede. Ayokong lamangan niya ako. Mukha niyang plano niyang magtago. Sundan ko ngayon. Agad akong kumaripa sa direksyon ng signal. Gamit ang kaalamang tinatayang mula nakaraang buhay. Huminto ako sa isang pader ng bato na balot ng vines at moss. Napahinto ako roon. Pinagana ko ang kaunting demonic power na kakabuo ko lang. Tinapik ang daliri. Biglang may lumitaw na madilim na lungga sa pader. Nagmumula roon ang ancient at purong enerhiya. Amoy ko agad mula sa loob ng kuweba. Nagulat si Zhao Mengmeng. Lalagusan pala talaga ito. Paano mo nalaman na mayroon dito? Kalmado ang mukha ni Xiaoyu. Swerte lang, sagot niya. Nabasa ko lang dati sa lumang libro. Kakaunting buod lang. Syempre di niya sasabihin siya ay reborn. Kita sa mata ni Zhao Mengmeng ang pagdududa. Obvious na di siya naniniwala. Pero hindi ito ang tamang oras para mag-usisa pa ang hindi pa nadidiscovering ruin. Ibig sabihin, oportunidad at yaman. Kahit anak siya ng presidente ng guild, hindi natutuklap ang resources sa hangin. Agad nagpalit ng tono si Zhao Mengmeng. Lumapit kay Xiaoyu. Sabi niya, Ate Yuchu, sabay nating nadiscover ito. Di ba dapat hati tayo dito? At kanina, niligtas pa kita. Tumingin si Xiaoyu sa kanya. Palihim siyang natawa. Kanina, puro reklamo siya. Ngayon, ang bait na bigla. Pero di naman niya balak suluhin lahat. Una, kailangan pa rin niya ang lakas ni Zhao Mengmeng. Dahil di sigurado sa mga panganib sa loob ng ruin. Pangalawa, hindi na realistic na iwanan siya. Mas mabuting magtulungan na lang muna para sa sariling layunin. Malamig pa rin ang tono ni Xiaoyu. Sagot niya, di tiyak ang loob ng ruin. Kung magkasama tayo, may madudukot. Bahala na kung ano ang makuha. Ayos, tara na agad. Huwag nang maghintay, pasok na. Pumasok sila sa lagusan. Ilang sandali pa biglang sumulpot din ang isang itim na anino. Pagpasok sa ruin, hindi pa nagtatagal. Nakakaita agad ako ng halimaw. Level 3 Dragon Lizard, nag-charge agad sa akin. Hindi ako umurong. Pinagana ko energy core sa dibdib ko. Lumakas ang pulang liwanag mula sa lalamunan ko. Biglang binuka ko ang bibig ko. Lumabas ang malakas na pulang enerhiya. Sumabog tulad ng rumaragas ang tubig. Tinamaan ng diretso ang Dragon Lizard. Sumambulat ang malaking ulo niya sa likod. Bumagsak ang Dragon Lizard. Walang natirang buhay. Agad akong lumapit. Kinain ko siya agad. Ang ganda talaga ng pagkain dito. Malalaki at nutritious. Ang galing din ni Xiaoyu mamili ng lugar. Kinain ko ang level 3 Dragon Lizard. Demon Eyes. Positibo 1-5-0 evolution points. Positibo 1-0 lakas. Positibo 2-0 physical stamina. Nakuha ang white magnet bar. Mas mabigat ng 1-0. Mas matibay ang balance ko. Kaya kong umatake ng mas matindi. Mas malakas na rin ang resistensya ko sa suntok. Isang malakas na agos ng init ang sumabog sa loob ko. Muling tumaas ang lakas at depensa ko. Gamit ang karanasan mula sa nakaraang buhay. Pumunta si Xiaoyu sa gitnang bahagi. Dito tumutubo ang isang hinog na dragon pattern fruit. Hindi lang nito pinapalakas ang isip. May bisa rin ito sa paglampas sa mga antas. Lalo na para sa mga kultibador sa ibaba ng Yuan King. Parang ginawa talaga ito para sa kanya. Noong kukunin na niya ito, isang halimaw ang biglang humarang sa kanya. Ang Iron Armored Earth Dragon. Peak ng antas na monster soldier. Malinaw na siya ang bantay ng prutas na ito. Nang pumasok sila sa guho, nagkahiwalay na sila ni Zhao Mengmeng. Mabilis na nag-isip ang kanyang utak. Naghahanap ng paraan. Kasabay nito, sa ibang bahagi ng guho, minalas ng husto si Zhao Mengmeng. Kung hindi hinahabol ng mga paniki, nahuhulog naman sa lasyan. Nang sa wakas ay makalabas siya, nakatagpo siya ng mid-tier monster soldier na buwaya. Bahagyan niyang napaatras ang buwaya. Pero nagtamo rin siya ng kaunting sugat. Ubos na halos ang kanyang enerhiyang yuan. Ano bang klaseng guho ito? Bakit napakamalas dito? Habang tumatakbo siyang parang naliligaw na langaw, nakita niya akong pinaliligiran ng tatlong halimaw. Mga late tier na monster soldier. Nakita niyang tinalo ko sila ng mabilisan. Anong klaseng halimaw ito? Nakakatakot ang lakas niya. Siguradong lagpas na ito sa monster soldier level. Monster general na ba ito? Takot na takot siya at nawalan ng malay. Gusto na niyang tumakas agad. Pero sa pag-atras niya, may nasipa siyang bato. Habang nilalantakan ko ang napatay ko, tumingin ako. Nakatutok sa kinaroroonan ni Zhao Mengmeng. Sa pakiramdam ko ng enerhiya, isang tao na may sapat na lakas. At sa mas malayo pa, isang grupo ang mabilis na papalapit. Mga halimaw na may mas malakas na enerhiya. May dumating na pagkain. Kuminang ang mga mata ko. Direkta akong sumugod kay Zhao Mengmeng. Namutla sa takot si Zhao Mengmeng. Agad niyang inihanda ang kakaibang pana niya. Ibinuhos ang natitirang enerhiyang yuan sa isang palasong apoy na puno ng lakas. Sumugod ito sa akin. Pero ang mismong palaso, hindi man lang bumaon sa matigas kong balat. Tumunog lang ito at nahulog sa lupa. Nakita ni Zhao Mengmeng ang buo niyang lakas. Hindi man lang ako nagasgasan. Tuluyan na siyang nawala ng pag-asa. Napapikit na lang siya. Hinihintay ang kamatayan. Pero hindi ko man lang siya tinignan. Nilampasan ko lang siya at sumugod sa likuran niya. Sa mga halimaw na may masarap na enerhiya, umungal ako sa tuwa. Sumabak ako sa gitna ng mga alakdan. Si Zhao Mengmeng na naghihintay mamatay. Wala siyang naramdamang sakit. Maingat niyang idinilat ang kanyang mga mata. At pagkatapos, nakita niya ang eksenang nagpagulo sa isip niya. Ang nakakatakot na monster general ay pinapatay ng mag-isa ang grupo ng mga fire scorpion na kinatatakutan niya. Hindi siya kakampi ng mga alakdan na iyon. Pinoprotektahan ba niya ako? Tinititigan niya ang nakakatakot kong anyo. Pero may kakaibang ganda ang aking kilos. Nararamdaman ang purong lakas at ang aura ng pagkawasak na mula ang pisngi ni Xiaoyu habang siya
ay nakikipag-atubang pa rin sa Earth Dragon. Si Xiao Chu, inaalala ang mga tala tungkol sa halimaw na ito. Kahit matibay ang depensa ng Earth Dragon, mahina ang resistensya nito sa mental na atake. At ang Dragon Pattern Fruit ay naglalaman ng purong mental na enerhiya. Kumislap ang berde sa mga mata ni Xiao Chu. Kahit kapalit ang kanyang kaluluwa, pinilit niyang gamitin ang sining upang magpakawala ng mental shock. Ang tinamaang Earth Dragon ay agad na nalito sa sandaling iyon. Sa oras na ito, sumugod si Xiao Chu sa prutas. Gayunpaman, nang malapit na niyang mahawakan ang prutas, lumabas ako mula sa lupa sa harap niya. Kinain ko agad ang prutas sa harap ni Xiao Chu. Nanigas ang kamay niya sa ere. Ang tuwa sa mukha niya ay biglang naglaho. Napalitan ito ng gulat at hindi paniniwala. Nararamdaman pa nga niya nang pumutok ang prutas sa kagat ko. Ang ilang patak ng matamis na katas na tumalsik sa likod ng kanyang kamay. Kinain ng Dragon Fruit, positibo 500 evolution points. Positibo 50 sa mental power. Nakakuha ng status, refreshing mind. Mental recovery positibo 100 sa loob ng 10 araw. Bahagyang tumaas ang karunungan. Isang napakalakas na mental na enerhiya ang sumabog sa utak ko. Nawala ang lahat ng pagod sa laban. Ang sarap ng prutas na ito. Tumingin ako sa gilid ko. Nakita ko si Xiao Chu na galit na galit. Bakit ka nandito? Tiningnan ako ni Xiao Chu na busog at parang sinasabi ko pang pihuli ka na. Muntik na siyang mahimatay sa galit. Akala niya ay makukuha na niya ito. Ang prutas na mahalaga sa kanyang paglakas. Ubus na, kinain ng sarili niyang battle beast. Siya na isang emperatrice. Nauto ng lokong tigre na ito ng 2 beses. Sa sandaling ito, nahimasmasa ng Earth Dragon. Nang makitang wala na ang prutas, agad itong nagwala. Hindi na ito nagpigil pa. Sumabog ang aura ng Peak Monster Soldier gamit ang dambuhalang katawan. Sumugod ito sa amin ng mabilisan. Namutla ang mukha ni Xiao Chu. Ang epekto ng bawal na teknik ay nagdulot ng sakit sa kaluluwa niya. Nawalan siya ng lakas. Hindi na niya kayang harangin ang galit ng dragon. Tiningnan niya ako sa gilid habang ninanamnam ko pa ang lasa ng prutas. Nanlamig ang kanyang puso. Ang bobong tigre na ito, bukod sa pagkain, wala na bang alam? Mabubuhay ba uli si Xiao Chu na may malaking ambisyon para lang mamatay ng ganito rito? Mamatay dahil sa palpak na alaga? Dahil sa dangal ng isang emperatrice? Pinilit niyang tiisin ang sakit at ang panghihina ng kanyang katawan. Nagkaroon ng determinasyon sa kanyang mga mata. Gagamit uli siya ng mas mapanganib na teknik para sa maliit na pagkakataon. Ngunit bigla akong humarang sa harap niya. Hinarap ko ang Earth Dragon ng harapan. Nagbuga ako ng isang malakas na agos, direkta sa loob ng bibig ng nakangangang Earth Dragon. Ang paglusob ng dragon ay biglang huminto, at sumabog ito agad. Nakatayo lang doon si Xiao Chu. Tulala sa nakikita niyang eksena, isang halimaw na peak level Earth Dragon ay napatay lang ng alaga niyang lizard. Anong klaseng lizard ba ito? Tiningnan ako ni Xiao Chu. Sa seryoso kong anyo, mukhang nakahanap ako ng kayamanan. Kahit matakaw ito at medyo mapanira, mukhang malakas naman lumaban. Ako, hindi ko pinansin ang gulat na si Xiao Chu. Pumunta ako sa nagbabagang karne at nagsimulang kumain ng mabilisan. Kumain ng labi ng Earth Dragon. Positibo 300 evolution ihik. Positibo 30 lakas. Positibo 35 stamina. Nakuha ang skill na Iron Armor. Physical defense positibo 15 permanentemente. Tiningnan ko ang bago kong stats. Masaya ang pakiramdam ko. Nasa 1,920 na ang evolution points. Malapit na sa kalahati. Sa bilis na ito, maaari na akong mag-evolve muli. Tinitingnan lang ako ni Xiao Chu habang kumakain. Wala siyang magawa kundi tumitik. Kain ng kain. Pagkain lang ang alam. Sana mabulunan ka. Pagkatapos, isang nakakainis na naisip siya. Pero bakit wala man lang akong feedback? Dapat sa bawat paglaki ng Battle Beast ay lumalakas din ang kanyang amo. Pero ang lizard na ito, bukod sa mahinang koneksyon, ay wala nang iba pang binibigay. Dahil ba siya ay isang ordinaryong hayop pa rin, kaya wala siyang kakayahan magbalik ng lakas. Pero anong hayop ang lumaki ng ganito? Kayang maglabas ng ganitong salot na enerhiya? O baka mali ang ruta ng ebolusyon ng tanga niyang butiki? Lumaki lang ang katawan at appetite. Walang special na energy para sa pagbabalik ng lakas. Mas lalong nainis si Xiao Chu habang iniisip ito. Sinubukan pa niyang palihim mag-activate ng Skybreaking Devil Technique. Pero nang activate, agad naglaho ang teknik. Naramdaman ni Xiao Chu ang panlulupaypay. Hindi siya mananalo, hindi rin niya makuha ang energy. Parang walang silbi ang kontrata. Habang nilamon ng mga reklamo ang isip ni Xiao Chu, bumuka ang bibig ko. Nilabas ang skeleto ng Iron Armored Earth Dragon Beast. Nagbigay ng malinaw na mensahe kay Xiao Chu. Kumakain ako pero ito, di ko kayang kainin. Bukod sa matigas, ano pa bang meron ito? Hindi ko na pinansin siya. Tumalikod at nagbigay ng huling mensahe. Huwag kang gagalaw dito. Hahanapan kita ng buto para kainin. Pagkatapos ng sinabi, biglang nawala. Mag-isa si Xiao Chu. Tinitigan ng kalbo na skeleto ng Earth Dragon Beast. Naguguluhan sa hangin. Sa mga sandaling iyon, biglang may lumitaw. Si Zhao Mengmeng. Una niyang tinignan si Xiao Chu. Tapos napansin din ang paanan ni Xiao Chu. Yung malaking buo na skeleton. Ito ay Iron Armored Earth Dragon Beast na nasa peak ng Demon Soldier. Muling napatingin si Zhao Mengmeng kay Xiao Chu. Halong gulat at hindi makapaniwala. Ito lang ay Yuan practitioner, 3 bituin. Balita ang beast niya ay isang butiking walang silbi. Si Xia, dalagang mataas ang ranggo. Nagpatumba ng Demon Soldier sa peak, Iron Armored Earth Dragon Beast. Nag-iba ang tingin ni Zhao Mengmeng kay Xiao Chu. Dating pagmamaliit at disrespeto. Ngayon napalitan ng matinding pag-ingat. Talagang karapat dapat maging anak ng pamilya Xia. Marunong talaga. Napansin lahat ni Xiao Chu ang reaksyon ni Zhao Mengmeng. Agad niyang naunawaan ang nangyayari. Ang maling akala ni Zhao Mengmeng ay makakatulong. Naalala niya ito. Diretsong nagdesisyon si Xiao Chu. Nagpa siya na lang, bahagyang tinignan si Zhao Mengmeng. Kalma siyang nagsalita, Miss Zhao. May kailangan ba? Si Zhao Mengmeng pilit na umiti. Napatingin ulit siya sa skeleton. Sinubukang tanungin, ito ba ang handle ng kapatid mong babae? Talagang nakakagulat. Hindi sumagot si Xiao Chu. Walang halaga masyado dito. Tara na, sa isang iglap, nagbago ang tono ni Zhao Mengmeng, sobrang galang. Medyo may pagka-charming pa. Tama ka, Yuchu. Ikaw muna. Susunod lang ako sa likod. Hindi kita gagambala. Pareho silang may iniisip. Tahimik ang lakad. Nagpatuloy sila sa tunel. Pagdaan sa malaki at matibay na stone gate, dumating sila sa palasyo. Sa gitna ng hall, 2 stone pedestal na may mahina na liwanag. May nakalutang sa bawat pedestal. Mukhang itlog ng beast. Yung itlog, parang mula sa Earth-type demon beast. Limited ang potential.
Katabi ng pedestal, isang iron body technique at isang earth spike technique. Mababa din ang rank. Isang tingin lang ni Xiaoyu. Tinanggal na agad ang tingin. Sinuri rin ni Zhao Mengmeng. Medyo nanabik siya. Middle rank ng Xuan grade, panalo na. May ancient beast egg pa, hindi na mapapisa, pero maibebenta ng mahal. Ang Xuan grade technique, okay din sa labas. Perfect na treasure ng family. Sabi ni Xiaoyu, kung gusto mo, kunihin mo lahat. Sabi ni Zhao Mengmeng, okay lang ba lahat? Ikaw ang nakadiskubre. Ikaw ang may karapatan. Nakita ni Zhao Mengmeng ang walang paki na mukha ni Xiaoyu. Muling nagulat siya. Xuan techniques, skills, beast egg. Sobrang dali lang tumanggi. Salamat sa iyo, Yuchu. Hindi na nagpakitang maarte si Zhao Mengmeng. Masayang lumapit. Kinolekta, mahalaga na rin ito sa kanya. Walang sorpresa. Biglang lumitaw ulit ako. Kinain lahat ng lumulutang sa pedestal. Kinain ang Legacy Jade Slip. Nakakuha ng 4 na po evolution points. Panandang pandagdag 4 sa spirit. Kinain ang Stone Lizard Egg. Panandang pandagdag 5 evolution points. Panandang pandagdag 1 sa stamina. Kinain ang low grade pills. Positibo 2 evolution points. Kinain ang Steel Delayed Platform. Panandang pandagdag 1 evolution point. Tapos kumain. Saka ko napansin si Zhao Mengmeng na tulala. At si Xiaoyu na alam na mangyayari ito. Tumingin ako kay Zhao Mengmeng. Sa tao na nag-shoot ng araw sa akin noon. Medyo naalala ko siya. Lumapit pa ako ng kaunti. Lumabas ang malakas na aura. Nataranta si Zhao Mengmeng. Lumuhod agad. Please, wag mo kong kainin. Nakita ko siyang natakot. So boring. Tinanggal ko ang aura. Nagpadala ng mensahe, pangit kainin. Tinitingnan ni Xiaoyu ang mabilis kong galaw. Habang ginagawa nilang paglilinis ng labanan at pag-intimidate sa mga tao, wala na siyang masabi. Lumapit siya kay Zhao Mengmeng na halos di makatayo. Kalma niyang sinabi, huwag matakot. Ito ang battle beast ko. Biglang tumingin si Zhao Mengmeng kay Xiaoyu. Tapos tingin kay akin na parang maliit na monster. Tara na, wala nang ibang bagay dito. Hindi nagtagal si Xiaoyu. Tumalikod at umalis. Diretso akong sumunod sa kanya. Pinagmamasdan ni Zhao Mengmeng ang tandem na yun. Nararamdaman niya, pati buong Emperor Xia Dynasty. Baka magbago lahat dahil sa kakaibang kombinasyong ito. May malalaking pagbabago. Sa daan pabalik sa Pioneer Guild ng Cloud City. Lumapit si Zhao Mengmeng kay Xiaoyu. Mahina ang tinig. Anong klase talaga ang battle beast mo? Sobrang astig. Gusto ko rin mag-alaga ng ganito. Walang emosyon na tumingin si Xiaoyu. Nagreklamo rin siya sa isip. Gusto rin niyang malaman ang klase. Matakaw plus troublemaker. Pero malamig pa rin ang itsura niya. Basta sumagot ng wala lang. Butikin na special breed, unique. Sobrang unique nga. Balik sa Pioneer Guild. Tinapos ang task tungkol sa cave spider sa Blackwind Valley. Ang staff, nakita si Xiaoyu. Napawaw sa dami ng spider poison sacs. Maliwanag na nagulat, lalo na maihalo ng poison sacs ng mga leader class. Obvious, demon soldier leader ang ilang ito. Lahat ito, ikaw lang ba ang gumawa? Di makapaniwala ang staff. Tumingin kay Xiaoyu. Tumingin sa paanan niya, yung sobrang astig na mutated beast. Kalma lang tumugon si Xiaoyu. Task complete. Nakuha ni Xiaoyu ang 120 points at 600 low-grade Yuan stones. Dinala niya ang stones sa resource area ng guild. Bumili ng marami. Yuan beast meat para sa Teha devouring skill. May pinakyaw pang easy force alloy. Aaminin na niya, wala siyang maasahan sa akin. Walang sawang kumakain ang ibang ito. Para di ko kunin ang mahal niyang gamit. Kailangan niyang bumili ng affordable na alternatibo. Kailangan akong palaging busog. Pagbalik sa maliit nilang bahay, kakabigay lang ng force alloy ni Xiaoyu. Agad akong lumapit, excited. Kumain agad ng maramihan. Kinain ng force alloy, positibo 0 evolution points. Busog na busog ako. Humiga sa sulok para mag-digest. Nakita ni Xiaoyu na kinain ko, tulog agad. Napailing siya nang wala nang magawa. Pumasok na rin siya sa quiet room. Handang mag-digest ng gain sa trip na ito. Umupo ng cross-ledge. Nilabas ang herbs. Sinimulan ang Islias devouring skill. Kahit di nakain ang dragon pattern fruit. Pero dahil sa mga laban, medyo maluwag na ang barrier ng cultivation. At nung Islias devouring skill ay max na max, parang may barrier na nabasag. Nag-breakthrough ang Yuan practitioner. May konting progress ulit. Lumabas siya sa quiet room. Nakitang ako, nakahiga pa sa sulok. Mukhang tulog na. Ang tanga niyang butiki, parang lalakas pa. Sa sandaling iyon, may mahina at banayad na katok sa labas ng pinto. Nandyan ba si Yuchu? Ako si Suwan King. Binuksan ni Xiaoyu ang gate ng bakuran. Ate Wan King, bakit ka na parito? Sabi ni Suwan King, narinig ko ang tungkol sa'yo. Huwag mong seryosohin ang mga chismis sa pamilya. Naniniwala akong alam mo ang gusto mong gawin. Inilagay niya ang regalong kahon sa batong mesa. Ito ay ilang orihinal na material at pildoras para sa pagsasanay. Kahit hindi marami, ito ay mula sa puso ko. Hindi madali ang buhay sa labas para sa'yo. Huwag mong pabayaan ang sarili mo. Ate Wan King, masyadong mahal ito. Hinawakan ni Suwan King ang kanyang kamay. Alam kong pinutol ng pamilya ang resources mo. Sigurado akong masakit iyon para sa'yo. Pero ang daan ay kailangan mong lakarin. Naniniwala akong magtatagumpay ka. Hindi na tumanggi si Xiaoyu. Salamat, Ate Wan King. Tanda ko ang kabutihang ito. Nakita ni Suwan King na mas luminaw ang ngiti ni Xiaoyu. Ganyan nga, kapag may kailangan ka pa, pumunta ka lang sa Su family at hanapin mo ako. Pagkasabi ay umalis na siya. Tinitignan ni Xiaoyu ang mga resources sa mesa. Natahimik siya saglit. Kawawa rin siya, walang magawa. Ako nagising na sa gilid. May mga impormasyon akong nakuha gamit ang link. Dahil sa mga alay na ito, kapag magkakabangga kami ulit, baka tumulong pa ako paminsan-minsan. Huminto ka, hindi iyan para sa'yo. Sa isang iglap lang, nakatingin si Xiaoyu sa nagkalat sa sahig. Galit siyang nagpukpok sa ulo ko. Pagkatapos ay tahimik niyang hinawakan ang kamay niya at pumunta sa klinik. Buisit, balang araw. Didisiplinahin ko talaga ang tanga-tangang butikin na to. Para malaman niya kung sino ang amo. Isang emergency summon mula sa Pioneer Guild. Ang madali ang pagtitipon. 50 sa silangan ng Blackwind Canyon, sa Fallen Thunders World Area. Nagkaroon ng biglaang riyot ng mga halimaw. Maraming low-level na halimaw ang nagtipon. Kasama ng mga monster soldiers, may naglalakbaying mga
mga halimaw. Malaking banta sa mga kalapit na kalye ng kalakalan at mga nayon. Lahat ng mandirigma ay tinatawag ngayon. Lahat ng pioneer na may 4-star pataas ay magtungo at maglinis. Base reward na 500 points. Karagdagang premyo batay sa dami at ranggo ng napatay na mga halimaw. Extra malaking premyo sa mga pinakanag-ambag. Tinitignan ni Xiaochu ang abiso. Ibig sabihin ng Riot ng Beast ay maraming resources. Para sa kanya, isang perpektong lugar para sanain ang Devouring Demon skill. Para naman sa matakaw na iyon, isang buffet ito, bukas na ang kainan. Tara, dadalhin kita sa handaan. Naunang dumating ang grupong pioneer. Nakita nila ang libu-libong halimaw na nagwawala. Namumutla ang lahat. Tama naman, basa nga. Maling-mali ang impormasyon ng guild. Hindi lang ito ordinaryong Riot. Bilisan, gumawa ng depensa. Huwag hayaang makatakas sila. Lumaban ang mga pioneer ng buong lakas. Pero sa harap ng walang katapusang alon, mukhang walang laban. Isa-isa silang natutumba. Pinagpira-piraso ng mabangis na mga halimaw. Sa itaas ng bangin, pinagmamasdan ni Xia Lingfeng ang kawalang awa sa ibaba. Parang impyerno ang eksena. Mga walang silbi, ganyan kakonti lang na halimaw, hindi pa madaig. Nasasayang lang ang resources mula sa guild. Karapat dapat lang silang mamatay. Ganyan kahina, nagpioneer pa. Nakakainis. Sayang ang oras ko. Galit niyang iniisip pa. Kung nandyan din si Xiaochu sa mga pioneer na ito, sana kinain din siya ng mga halimaw. Habang halos maubos na ang mga pioneer at mabagsak na lahat ng depensa, biglang lumitaw ang dalawang anino. Ako at si Xiaochu iyon. Hindi ito normal na Riot. Wala nang sariling kontrol ang mga halimaw. Baliw na ang mga mata. Puro kabaliwan at pagnanais na pumatay. Parang may nagpasabog ng galit nila. Wala akong pakialam. Dala ko ang matinding lakas. Sumugod ako direkta sa napakabangis na alon ng mga halimaw. Sandali, hintay euros na yupi sa air ang kamay ni Xiaochu. Talagang pabibo pa rin ang tanga-tangang butiki na to. Alam niyang malakas siya. Pero rush ng beast ang kaharap. May monster general pa nga. Hindi pa fully lumilitaw ang kaba niya. Nabigla siya sa sumunod na nakita niya. Nakakita siya nang pumasok ako sa gitna ng mga halimaw. Isang hampas lang ng galamay. Isang nilalang na leaping monkey. Tinadtad ko agad sa dalawa. Nagbuga ako ng original split breath. Maging flame armored pig na low level. O poison pattern python na mid level. Topak lahat sa isang iglap. Devouring wind wolf. Nagdagdag ng isa evolution point. Devoured claw monkey. Nagdagdag ng 2 evolution points. Agility plus 0.1. Devoured flame armored pig. Dagdag 2 evolution points. Lakas plus 2. Stamina plus 3. Devoured poison python. Dagdag 50 evolution points. Stamina plus 5. Passive skill poison resistance tumaas. Lumaki palalo ang katawan ko ng kitang-kita. Mas nakakatakot at malalim ang aura ko. Yung dating mga halimaw na baliw, biglang natakot, instinctively. Umiwas sila sa paligid ko. Anong klaseng halimaw siya? Lakas niya. Tinutulungan tayo. Ligtas na tayo. Sunod namang sumalo si Xiaochu. Ginamit ang Devouring Demon skill para palakasin ang sarili. Matapos pumuksa ng maraming halimaw, madali niyang nabasag ang limit ng 5-star level. Simula pa lang ito, pa 6-star, pa 7-star, hanggang 7-star peak, saka lang huminto. Habang nagbabalak si Xiaochu, na biglang umakyat pa sa 8-star. Bigla siyang tumigil at kumunot ang noo. Amoy ko ang scent ng stealth beast. Ibig bang may nag-udyok ng Riot na ito? Habang si Xia Lingfeng ay nagtatago sa bangin. Pulang-pula ang mata niya. Titig na titig sa akin sa gitna ng Riot. Pati kay Xiaochu na lumalakas din sa likod. Ganito kalala, di pa rin sila napatay. Ano pa yung strange beast na iyon? Anong nangyayari? Bakit siya laging sinuswerte? Anong klaseng halimaw siya talaga? Bumuga ulit ako ng split breath. Pinatalsik ang monster soldier na sumalakay kay Xiaochu. Tinostadong parang uling. Ginawang merienda ng bumagsak. Devoured, nakakuha ng evolution. Evolution points plus 80. Agility plus 8. Sapat na ang evolution points. Simulan na ba ang evolution? Hindi ako nagdalawang isip. Sa isang iglap, ako yung gitna. Biglang may bugso ng energy storm. Naubos ng bagyo ang mga halimaw. Naging bahagi sila ng evolution energy. Devoured wind wolf plus 1,020 points. Devoured claw monkey plus 16 na points. Devoured flame snake plus 60. Pinakamalapit si Xiaochu dahil sa nakakatakot na energy storm. Naatras siya pabalik. Ganito ako mag-evolve. Para sa kanya, ramdam niyang ang buhay ko. Bilis ng pagtaas, parang sinaunang halimaw na gumigising. Soul Link mula sa kabilang side. Habang nagbabago ako, tuloy-tuloy ang lakas. Pero ni isang energy ay, walang napupunta sa beast tamer ko. Visit na ito, kuripot na halimaw, kain lang ng kain. Humupa ang bagyo, nagkawalaan ang alikabok. Nang makita ang bagong anyo ko, halos 1.7 meters na ang haba ko. Nakatayo ay mas matangkad pa kay Xiaochu. Nakatindig lang ako, ramdam na agad ang bagsi. Kaya pati ang malalabong halimaw na agbaliw. Napahinto agad, instinct sila. May takot na 7, walang gustong lumapit. Tinitignan ko ang evolution status panel. Next evolution, 8,000 points na ang kailangan. Pero ngayon, nagising pa ako ng bagong unique skill. Destruction King. Saktong-sakto itong skill na ito. Para talaga dito sa dami ng kalaban. Parang ginawa lang para sa ganitong labanan. Tumingin ako pabalik, tumingin ako sa hindi kalayuan, sa ilalim ng pagkabigla at tampo sa downstream. Itinapon ko ang isang nag-aagaw buhay na halimaw. Kalagitna ang Ironback Mountain Pig. Tinapon ko ito sa downstream. Huwag ka nang maasim dito. Kainin mo, bilisan mong lakas. Baka maging pabigat ka sa akin. Tiningnan niya ang halos patay na Ironback Pig sa lupa. Tapos tumingin din sa akin, para bang binibigyan ng awa. Sino ba ang maasim? Sino ang pabigat? At bakit ganyan magsalita? Siya ay isang tunay na emperatrice. Kailangan bang bigyan ng halimaw na pandigma? Malalim siyang huminga. Sinabi sa sarili na dapat kalma lang. Hindi dapat magalit sa tanga, sayang lang. Kung may resources, kahit basura na yan. Nagmukhang galit, lumapit sa Ironback Pig. Ginamit ang Devouring Demon technique. Sinimulan niyang sipsipin ang buhay nito. Nakikita ko si Xiaochu, galit pero pakiramdam niya ay nais pa rin. Napatawa ako sa loob. Nakakatuwa rin itong babae. Biglang may nangyari. May ilang malalakas na presensya na mabilis na paparating. Tumigil sila sa gilid ng battlefield. Pinhuno ay si President Zhao ng Pioneer Guild. Peak Realm Spirit Level. Sa likod niya si Zhao Mengmeng.
Pati ang iba pang elders ng guild na spirit level at mga elite. Paglapag ni Zhao Mengmeng, agad tumingin sa amin ni Xiaochu. Ayan siya, battle beast ni Xiaochu. Matindi ang tingin ni President Zhao. Biglang tumingin sa akin. Ito ba ang mutant stone lizard? Pulsasyon at presensya. Walang kinalaman sa stone lizard. Matagal na siyang buhay. First time niyang masaksihan ang ganitong uri ng halimaw. Talagang hindi basta-basta itong siya. Tumingin siya sa walang katapusang wave ng halimaw. Mas malala pala ang sitwasyon. Kung papatayin ang ilang halimaw na general sa likod ng wave. Pag nawala ang control, mawawala na rin ang control ng wave. Tapos ang damay. Malapit sa Falling Thunder's Word. Mga walang depensa na baryo at bayan. Biglang dumating si Xia Lingfeng. President Zhao, malakas ang monster wave. Tuwing nadidelay, mas marami ang nasasakripisyo. Paki-prioritize ang kabuuan. Mangyaring mabilis kumilos. Tapusin ang monster wave. Kailangan mabilis si President Zhao kumilos. Pag natapos ang wave, may oras siya para takpan ang scent ng Mind Beast bago magsimula ang investigasyon. Kung hindi, pag inusisa, siguradong bagsak siya. President Zhao, malamig ang tingin kay Xia Lingfeng. Ang batang master ng Xia. Isa lang siyang spoiled rich kid. Ba't nandito ang ganitong tao? May dahilan siya mag-alinlangan. Itong monster wave, baka may kinalaman sa Xia Master. Pero hindi pa oras mag-usisa. Agad mag-organize ng second line of defense. Unahin ang gamutan ng mga sugatan. Pigilan ang monster wave sa Falling Thunder's Word. Biglang sumiklab ang matinding pressure. Hinagupit ang buong paligid. Lahat ng halimaw ng hina. Walang magawa kundi lumuhod. Katatapos lang ni Xiaochu mag-devour ng Iron Backpig. Nag-breakthrough sa Realm 8 Stars. Nagulat sa nangyayari. Face na halatang shock. Grabe, may skill pala ang tanga na lizard. Ano ba talaga siya? Noong sandaling iyon, ilang general level na halimaw. Mukhang na challenge. Sumunggab sa akin na galit. Sa harap ng matinding atake nila, nagliyab ang fighting spirit ko. Ang main dish, dumating na. Sinimulan kong hampasin ang double-headed king kong ape. Malaking kamao na bumagsak. Ang buntot ko, malakas na hinampas sa paparating na purple gold scorpion. Tinapon ang scorpion. Sa kabila, ang Iron Feather Thunder Eagle, nagpaulan ng arrows pero tinaboy. Lahat ng tao na palungay-ngay. Hoy, babae, huwag kang tulala. Dali, absorb mo lahat ng kaya. Huwag pabayaan kunin ng iba. Si Xiaochu nagising sa isipang transmit ko. Tumingin siya sa halimaw na walang laban. Nag-aalala ang tanga lizard na masalisihan. Grabe, anong oras na? Nag-aalala pa sa Alice. Medyo iritado si Xiaochu. Napatingin sa akin. Pinuwersa ang Devouring Demon Technique. Nagsimula ang invisible suction sa paligid niya. Pinagbalutan ang mga halimaw sa paligid. Lahat ng buhay essence nagsama papasok sa kanya. Nagmadaling dumaloy sa katawan niya. Umangat ang cultivation niya sa Realm 8 Stars Peak. Nakikita ko si Xiaochu nag-devour. Medyo kalmado na ako. Pero kailangan mabilis din ako. Tatlong halimaw generals very tough. Maraming enerhiya sa loob. Hindi madaling talunin agad. Lalo ang Iron Feather Thunder Eagle. Laging lumilipad sa taas. Minsan nag-thunder at feather attack. Nakakairita, dapat may isa maalis. Tumitig ako. Agad nakatutok sa scorpion na nahampas ng buntot. Medyo mabagal gumalaw ang purple gold scorpion. Ikaw na. Dinamba ko ang scorpion. Naglabas siya ng purple poison. Hindi ko iniiwasan. Energy core sa dibdib ko. Gumagawad ng mabilis. Nag-concentrate ng dark red light sa throat ko. Nag-release ako ng destructive breath. Diretso sa kanya. Sa poison-filled na bunganga niya. Mabilis siyang nag-collapse. Naging pinong abo. Devoured ang purple gold scorpion. Nagdagdag ng 800 evolution points. Positibo 5-0 lakas. Positibo 6-0. Positibo 3-0 mental. Passive skill. Poison resistance upgraded to high. Passive skill. Skin purification nakuha. Positibo 2-0 defense sa balat. Malakas ang resistance sa energy attacks. Pag na-high ang poison resistance, mukhang wala ng poison na nagbabanta sa akin. Bumaling ako. Tumitik sa double-headed ape na natitira. At Iron Feather Thunder Eagle. Magkasundong dalawang generals. Di na iniisip ang dignidad ng boss. Agad tumakbo para tumakas. Umiti akong malupi. Lumabas ang malabagsik ng ngiti. Tinanong ko, pwede ba? Dinamba ko ang double-headed ape na tumatakas. Pinunit ko siya habang devour. Double-headed King Kong Ape. General level. Positibo 850 evolution points. Positibo 6-0 lakas. Positibo 5-5 stamina. Passive skill. Berserk nakuha. Iron Feather Thunder Eagle. Ang kaibigan niya nawala na. Nag-mental breakdown. Parang walang atrasan ang dive. Bumagsak papunta sa lupa. Tinapatan ko ang dive niya. Binuka ko ang malaking bibig. Kinagat ang leg ng Iron Feather Thunder Eagle. Devoured Iron Feather Thunder Eagle. Positibo 820 evolution points nakuha. Positibo 6-5 agility. Positibo 5-5 mental. Active skill. Gravity control nakuha. Basic gravity control. Pwede magbago ng gravity sa sarili o object. Effect iteration. Depende sa mental attribute. Pag sumunod ang gravity control, pag ang mental attribute ay 1,000, kasama ang skill na ito, baka makalipad na ako. Natitirang mga mababang uri ng halimaw. Nagkalasan patungo sa Falling Thunder's Word. Pagkatapos ng katahimikan, sumiklab ang malakas na sigawan. Panalo tayo. Panalo tayo. Umatras ang monster wave. Dead na ang generals. Siya ang nagligtas sa amin. Lumapit si President Zhao. Kumilos ng taos pusong saludo sa amin ni Xiaochu. Salamat sa tulong ninyong dalawa. Tinapos ang monster wave. Nailigtas ang mga miyembro ng guild. Nabigyan ng katahimikan ang lugar. Ipagkakaloob ng Pioneer Guild ang utang na loob. Nagpadala lang ako ng isip, walang anuman. Huwag kalimutan ang bayad. Habang si President Zhao ay naguguluhan. Si Zhao Mengmeng sumabad na nagpaliwanag kay ama. At Yuchu tinanggap ang guild clean-up mission. Doon na-realize ni Zhao. Walang problema, Ginoo. Hindi mababawasan ang kabayaran sa mission. Bukod pa dito, dahil sa inyong outstanding na ambag sa wave, ang guild magbibigay pa ng espesyal na pinakamataas na reward. Napangiti ako at tumango. Hindi ko na pinansin si Presidenteng Zhao. Tumalikod ako at lumapit kay Xiaochu. Sa dami ng mga kayamanang nakuha mo, mukhang hindi efficient ang diskarte mo. Napako ang ngiti sa mukha ni Xiaochu. Umangat ang ugat sa kanyang noo. Sinong tinawag mong hindi efficient? Kung hindi dahil sa isang siraulo dyan, kinamkam pa ang lahat ng pinakamagagandang sangkap. Ni patak ng sabaw, wala kang iniwan sa akin. Matagal na sana akong naka-breakthrough. Ang tinutukoy niya ay yung tatlong halimaw.
Kung nakuha ko lang ang buhay ng tatlong halimaw at nasimot ko ang lahat ng lakas nila, hindi lang unang yugto ang kaya kong maabot. Malamang hanggang gitna pa ng unang yugto. Matapang kong sagot, ako ang pumapatay sa mga kalaban. Siyempre ako ang unang kakain. Dapat nga magpasalamat ka sa tira-tira. Gumalaw ang dibdib ni Xiaoyu sa galit. Itinuturo niya ako, napakakuripot mo. Pagkasabi ko noon, tumalikod ako para tulungan ang mga sugatan. Isinagawa ang pagbilang sa mga nakuha. Marami ang napinsala ngayon. Malaki ang naging pagkalugi ng Pioneer Guild. Halos daan katao ang nasugatan. Kasama na dito ang mga magagaling. Maitim ang mukha ni President Zhao. Mahigpit siyang nag-utos sa intelligence officer. Alamin ninyong maigi kung sino nagbalik ng maling impormasyon. Gusto kong maparusahan siya. Lumipas ang isang oras. Isang officer ang bumalik na halatang kinakabahan. President, na-trace namin isang oras na ang nakalipas. Si Young Master Xia Lingfeng ng Xia family ay nakita malapit sa Falling Thunder's World. May mga kapatid tayong nakakita nito sa bangin. Inyabot ito diretso. Isang bote na may mga abo sa loob. Agad hinablot ni President Zhao ang boat ng Beast Lure Incense. At mukhang high concentration pa. Naalala ni Xiaoyu, sa past life niya, si Xia Lingfeng nga ang nanguna sa assess ng Ryot sa Falling Thunder's World Beast. Nakuha niya noon ang malakas na pagkilala at bonus sa exam. Noong una, nagtaka rin ako. Parang hindi kaya ni Xia Lingfeng iyon. Hindi ganun kalakas ang level niya. Bakit niya nagawa iyon sa Wild Beast Ryot? Yun pala, scripted pala. Agad nila itong isinumbong sa City Lord at Patrol Division. Nag-apply ng arrest order kay Xia Lingfeng. Gusto kong pagbayarin siya para sa mga namatay nating kapatid. Pero hindi naging madali ang progreso. Pioneer Guild natanggap ang sagot mula sa City Lord at Patrol Department. Base sa investigasyon, Falling Thunder's World Ryot ay gawa ng isang nagangalang Wang Lao, isang pulubi. Nagkataong nakuha niya ang Beast Lure Incense. Gusto niyang gumanti sa mundo. Ginamit niya ito sa Falling Thunder's World. Pinasabog ang Ryot. Nagpakamatay na raw siya ngayon. Isinara na ang kaso. Tungkol naman kay Xia Lingfeng, ayon sa patrol unit, si Young Master Xia ay napadaan lang berde malapit sa Falling Thunder's World. Siya rin ang unang nag-report ng Ryot sa guild. Bilang bayani, dapat purihin pa raw siya. Karapat dapat sa award. Paglabas ng resultang ito, maraming pioneer ang nagalit, namula na ang mata. Nagprotesta sila sa harapan ng Xia Mansion. Humihingi ng hustisya at parusa kay Xia Lingfeng. Pero mahigpit na nakasara ang pinto ng Xia House. Mga gwardiya na seryoso ang mukha ang nakabantay sa harap. Layas, Xia Mansion ito, hindi kayo pwedeng magwala dito. Tumahimik kung ayaw niyong maparusahan. Kapag sumugod pa kayong muli, kasalanan sa noble property yan. Biglang-bigla, lumabas si Xia Lingfeng na parang walang pakialam. Ano bang ingay yan? Mga hamak lang kayong lahat. Makinig kayo. Sa mundong ito, lakas at koneksyon ang mahalaga. Kung walang ebidensya, tumahimik na kayo. Kung malat pa yung kasalanan nyo, malilintikan kayo sa akin. Bantayan nyo, pwede ko kayong kasuhan sa paninirang puri. Gusto niyong matikman ang ganti ko, subukan nyo. Nang malaman ito ni Xiaoyu, tumayo siya sa bintana ng maliit na court. Xia Lingfeng, Xia Mingyuan, pagbabayaran nyo ang lahat. Pangako sa sarili, mas lalo akong dapat lumakas. Lakas na kayang baliwalain ang maruming sistema na to. Lakas na kaya kong bawiin ang hustisya ko. Tiningnan ko ng mabilis si Xiaoyu. Nagpadala ako ng mensahe sa utak niya. Gusto mo ng ganti? Madali lang yan. Hintayin mong maka-evolve pa ako ng 2 beses. Isang hinga lang, sisindakin ko ang pamilya niya pati siya mismo. Medyo marahas nga lang ang paraan ko, pero nakakaaliw pakinggan. Inirapan niya ako, confident pa rin ako. Bigla niyang naisip na parang okay din na may ganitong kaibigan. Na matakaw, malakas, at paborito siyang asarin. Mukhang hindi na boring ang paglalakbay ko sa tugato. Kahit paano, hindi na nakakainip ang bigla ang buhay. Napangiti siya ng bahagya, may maliit na ngiti sa labi. Sige, abangan ko iyon. Ay naku, wag nang maghintay pa. Pupunta na ako sa Xia House ngayon. Napatigil muna si Xiaoyu. Biglang nagbago ang ekspresyon niya. Mabilis siyang kumilos, at hinarang ako. Tigil ka nga dyan. Mahina niyang sinabi, may bahid ng panik sa tono. Bakit ka babalik sa Xia House? Para ba magpakamatay? Wala naman akong balak patayin si Xia Lingfeng. Pakikialaman ko lang yung battle pet niya. Para kasing mataba yung golden puppy niyang iyon ah. Masarap siguro yun. Tubong lugi lang. Ang reaksyon niya habang tinititigan ako. Wala siyang nasabi bigla. Hindi naman pala master ang target mo. Yung aso lang pala niya. Medyo kakaiba at medyo sama ng ugali ang naisip mong yan. Pero mukhang pwede rin. Na-imagine na niya yung itsura ni Xia Lingfeng nang makita niyang kinain na yung golden monkey niyang pinakaiingatan. Sigaw iyak na parang nasiraan ng ulo. Hindi napigilan ni Xiaoyu. Natatawa siya bigla. Ang sama mo rin pala. Ganyan din tayo pareho. Tiningnan niya ako at napangiti na parang little devil. Ako ang magbibigay ng impormasyon at magbabantay. Ikaw naman ang papasok ng palihim. Tapos ikaw na ang bahala sa golden monkey. Tamang-tama, yung ginto raw na yun. Kitang-kita ko kay Xiaoyu na sabik siya. Tumango ako. Deal. Dinala ako ni Xiaoyu kasama si Lingtayan sa isang rock garden na malapit lang sa Lingfeng Courtyard. Kita mo ang 2 gwardiya sa gate. Parehong top level sila. May mga nagbabantay din sa loob. Hindi ko alam exact location ng iba pa. Pero siguradong meron pa. Ang security array sumasaklaw sa buong courtyard. Kapag pilit kang pumasok, mag-a-alarm agad. Kaya kung pigilan ang array gamit ang secret technique ng 5 seconds. Pag nakuhang golden monkey, dapat umalis ka agad. Gamit ng sensing skill niya, kitang-kita niya ang barrier sa courtyard. Kita ko rin, nandoon ang golden monkey Euros, mas mataba pa yata ngayon. Mukhang lumaki pang lalo. Dinilaan ko ang labi ko, game na. 5 seconds, sapat na iyon. Direktang nagpalabas si Xiaoyu ng energy. Tahimik na inasinta ang security array. Lumakas ang light array. Bahagyang gumalaw ang liwanag. Biglang humina ang ilaw. Para akong aninong naglakad. Agad akong pumunta sa animal nest. Diretsong binuhat ko ang bilog na katawan ng golden monkey. Kinarga ko siya ng buo. Inipit siya sa kilikili ko. At tumakbo palapit sa bakod. Sa huling segundo bago lumabas, sinulyapan ko ang main hall. Nagkatitigan kami ni Xia Lingfeng nang hindi inaasahan. Lumaki ang mata ni Xia Lingfeng. Tumayo siya bigla sa upuan. Siya, ang monster na iyon. Nakapasok siya dito. Dali-dali siyang tumakbo sa courtyard. Tinignan niya ang naubos na tirahan ng beast. Para siyang nakuryente sa inis. Aking, nawawala ang mahal kong Goldie. Nahuli niya. Dumating bigla si Xia Mingyu at Madam Liu. Anong nangyari? Ano yan kanina? Battle pet ni Xia Yuchu iyon. Yung gray na lizard beast. Si Xia Lingfeng, umiiyak, sumisigaw. Kinuha niya si Goldie. Mama, papa, habulin niyo siya. Hulihin niyo, balatan at hiwain ko siya ng buhay. Sasama ng mukha ni Xia Mingyu, halatang galit na galit. Tao.
Habulin nyo, isara ang buong mansion. Hanapin ang hayop na yon. Nagkagulo ang buong Xia Mansion. Puno ng ilaw ang buong courtyard. Lahat naghahanap, nagkakagulo. Pero kami ni Xia Yuchu, gamit ang pamilyar sa paligid at ang perpektong teamwork, nakapagtago kami ng maayos. Walang ni isang makakita sa amin sa dilim ng gabi. Sa maliit na villa sa Explorer District, si Zhao Mengmeng naghikab sa hagdanan. Bigla, dalawang anino ang lumitaw na parang multo sa harapan niya. Nagulat siya. At Yuchu, Lord 17, bumalik na kayo. Pagkatapos nakita niya, sa ilalim ng aking kilikili, mayroon pa akong hawak na nagwawalang gininto ang bola ng balahibo. Ito yung sa pamilya Xia, si Xia Lingfeng. Ang golden drill, ginawa ni Yuchu ang senyas na manahimik. Tahimik na pumasok muna tayo. Pagkasabi noon, pumasok kaming tatlo sa looban. Anong balak mong gawin dyan? Siyempre kakainin. Parang naintindihan ni golden drill. Nanginig ito ng todo. Medyo naawa si Zhao Mengmeng na nanonood sa gilid. Lord intern, bihira lang ang golden drill na yan. Sayang naman kung papatayin lang. Masarap kaya dahil rare ito. Bilisan mo, linisin mong mabuti. Nagpaalala si Xia Yuchu sa gilid. Tumango lang ako, walang matitira kahit isang buhok. Binuka ko ang malaki kong bibig at nilulon ko iyon ng buo. Nilamon ko ang batang golden drill. Potential na Demon King. Nadagdagan ng 2,000 evolution points. Positibo 1-0 lakas, positibo 8-0 liksi, positibo 1-2-0 tibay, positibo 6-0 isipan. Nakuha ang passive skill na Golden Bloodline. Nakuha ang Golden Entry, King's Treasure. Nararamdaman ko ang lakas sa loob ng katawan ko. Ang abilidad mula sa core. Excited ako. Sobrang sulit ng operation na ito. Sinubukan kong gamitin ang King's Treasure. Bahagyang gumalaw ang energy core sa dibdib ko. May kakaibang enerhiya sa kanang unahan kong paa. Anong skill ito? Si Xia Yuchu. Nararamdaman ang nakakatakot na lakas sa kuko. Kayang butasin ang Demon General nito ng madali. Hinampas ko ang kanang kuko ko. Lumabas ang matalim na gintong guhit. Ayos, ang astig. Mukhang malakas din. May isa pa akong panlaban sa close combat. Pinawi ko ang Golden Light. Sinilip ko ang attributes panel ko. Host, Ling Chayan, lahi, bata pa na Godzilla, ika-5 level. Evolution points, 5,125. Lakas, 455. Liksi, 418. Tibay, 466. Isip, 470. Talento, nilalamon, energy fission, earth destruction, gravity king. 4 na estratehikong tsansa. King's treasure at evolution points ay lagpas kalahati na. Malapit na sa susunod na evolution. Pagkatapos matunaw ang golden drill, tumaas ng husto ang lakas ko. Pinagmamasdan ako ni Xia Yuchu. Mas lalong mabagsik ang aura ko. Ang bilis ng pag-level up ng stupid na bayawak na ito. Kung tuloy-tuloy, hindi magtatagal. Magkakaroon na siya ng sariling breath attack. Pinalakas palalo ang Xia family. At Yuchu, Lord 17. Huwag muna kayong mag-training. Biglang, iniabot ni Zhao Mengmeng ang isang scroll. Eksklusibong info ng guild ito. Tungkol sa Falling Thunder's Word. Nabasang-basa si Xia Yuchu nang tanggapin ang scroll. Buksan ang info tungkol sa Falling Thunder's Word. May nalamang parang thunder horn doon. Lakas nitong sumipsip ng aura. Pinapalagay na may Demon General doon. May Lightning Beast na umaabot na sa Demon King level. Biglang napanganga si Xia Yuchu. Gamit ang Soul Link. Nararamdaman kong seryoso ang emosyon ni Xia Yuchu. Nagpadala ako ng ideya na malakas ang Demon King. Matindi ang kaba sa mukha ni Xia Yuchu. Pag naging Demon King ang halimaw, ang lakas ng bloodline niya, magkakaroon ng dominion sa mga mas mahihinang halimaw. Hindi lang euros yan basta hundreds or thousands na beast horde. Million na demon beast army na. Tunay na demon calamity na ito. Ngayon ko lang naintindihan. Kaya pala seryoso si Xia Yuchu at Zhao Mengmeng. Ang gusto ng guild ay, pinag-isa na ni Dad ang City Lord at Guard. Mag-organisa ng elite team papasok sa disyerto. Lilimasin ang halimaw bago pa maging Demon King. Si Dad, sinadya akong imbatahin si Ate Yuchu at Lord Shixi. Sa galing ninyong dalawa, karapat dapat kayong sumali sa operation na ito. Si Dad ang mismong mangunguna. Si President Zhao din mismo. Peak Spirit Realm Power. Isama mo pa ang kanyang main battle beast. Kasing lakas ng dalawang Peak Spirit Realm. Ganyang lenyo, pang raid talaga ng hindi pa evolved na Demon General. Sa teorya, siguradong tagumpay. Nainteresado si Xia Yuchu. Pumatay ng Demon Beast na mag-level up na. Kung makuha ang laman loob o Demon Core nito, siguradong makakaahon siya. Tumingin siya sa akin. Dinilaan ko ang labi ko. Nagpahiwatig ako. Demon King. Parang masarap pakinggan. Sasama ako. Okay, sali kami. Biglang natuwa si Zhao Mengmeng. Ayos, babalik na ako. Sabihin kay Dad na 3 days from now ang mission. Ako ang kukuha sa inyo sa araw na iyon. May kumatok ulit sa gate ng bakuran. Yuchu, little sis. Nandyan ka ba? May bisita, si Su Wan King. Pinapasok siya ni Xia Yuchu. Ate Wan King, bakit ka na parito? Wala naman, gusto ko lang kamustahin ka. Mamaya-maya, aalis ako papuntang malayo. Malamang matagal pa bago tayo magkita ulit. Nilapag niya ang regalo sa mesa. Mas marami at mas maganda ang laman ngayon. Mas bigatin kaysa dati. Pinagmasdan ni Xia Yuchu ang mga resources. Tapos tiningnan ang pilit ng ngiti ni Su Wan King. Hindi na parang tulong lang ito. Parang nagpapaalam na siya. Ate Wan King, may problema ka ba? Bahagyang nanginig si Su Wan King. Iwas siya ng tingin kay Xia Yuchu. Wala naman. Gusto ko lang lagi kang maging ligtas at maayos sa labas. Nakatingin siya sa akin. May tapang ang boses ni Xia Yuchu. Napatingin si Su Wan King, namumula agad ang mata niya. Namasa agad ang mata niya. Yuchu, little sis. Mukhang ikakasal na ako sa Black Salt City. Medyo tumigil si Xia Yuchu. Napaalala sa kanya ang past memories niya. Ayaw mo, yung Lie na iyon, pangalan palang masama na ugali. Pasaway sa kababaihan. Maraming concubines. Pag napunta ako doon, wasak na buhay ko. Pero desisyon ng pamilya, hindi ko kayang labanan. Pinanood ni Xia Yuchu ang nag-iiyak na mahina si Wan King. Napabuntong hininga siya. Su Wan King, isa sa mga tunay kong kaibigan sa past at present. Tao ni Xia Yuchu, hindi pwedeng basta pabayaan. Ayaw mong ikasal, huwag ka nang magpakasal. Pero pamilya, desisyon ng pamilya. Kalokohan, dapat ikaw ang masunod sa buhay mo. Lumapit siya, hawak ang malamig na kamay ni Su Wan King. Ako na bahala dito. Namula bigla ang mukha ni Su Wan King. Tinitigan niya ako na parang ngayon lang ako nakita. Parang bagong kilala niya si Xia Yuchu. Yuchu, little sis. Huwag mo akong ipahamak sa Su family at Black Salt City.
Napangiti si Xiaoyu ng malamig. Pag nakauwi ako galing Falling Thunder's World, ako ang aasikaso sa kanselasyon ng kasal mo. Kung matino sila, mas mabuting pumayag na lang sila. Ngayon, hindi na mahalaga sa kanya ang Xia family. Bakit pa mag-aalala sa Su family o Black Rock City? Lakas lang ang importante. Tiningnan siya ni Suwan King, tila na panatag ang loob. Parang guminhawa pakiramdam niya. Sige na, Yuchu, little sis. Aalis na ako para hindi ko kayo istorbohin. Pagkatapos noon, umalis siya. Tiningnan ni Xiaoyu ang resources sa mesa. Kinuha niya ang kalahati, binigay sa akin. Yung natira, ipinagpalit lahat sa guild points. Bumili ng maraming demon beast meat at herbal na gamot. Tapos nag-close door cultivation na. Todo training para makuha ang origin stone level. Isang araw ang lumipas. Malakas na energy fluctuation ang galing sa chamber. Matagumpay na nakuha ni Xiaoyu ang origin stone is a star. Paglabas niya, puno siya ng energy. Mas malakas siya kaysa dati. Tiningnan ko lang siya. Nagpadala ako ng ideya. Ayos, nagmumukha ka na ring tao. Kung hindi, parang display ka na lang dito. Maganda ang mood ni Xiaoyu. Wala siyang pakialam sa asar ko. Nag-home siya, hintayin mo lang. Balang araw, didiktikin din kita. Biglang, may nagsalita sa labas ng bahay. Xiaoyu. Lumabas ka riyan. Ang lakas ng loob mong nakawin ang alaga ko. Kailangan mong pagbayaran iyon. Si Xia Lingfeng iyon. Natunton niya na kami. Lumabas si Xiaoyu. Maputla ang mukha ni Xia Lingfeng. Mahina at lutang siya. Malinaw, dahil sa pagkamatay ng battle beast niya, malaki ang nadama niyang backlash. Kaya pa niyang tumayo dito. Dahil malamang pinainom siya ni Xia Mingyuan ng mamahaling gamot. Pinilit lang siyang palakasin. Nang makita ni Xia Lingfeng si Xiaoyu, parang nakakita siya ng pumatay sa ama niya. Nanlilisik ang kanyang mga mata. Xiaoyu, sa wakas nagpakita ka rin. Nasaan ang Xiaojin ko? Kinain ba siya ng halimaw mo? Lingfeng, sinipa ba ng halimaw ang utak mo? Nakalimag ka na ba at dito ka pa tumatahol? Anong pinuputak mo? Wala akong paki kung nawala ang aso mo. Nakita ko mismo ang kulay abong halimaw mo na gumagala malapit sa bahay namin kagabi. Siguradong inutusan mo siyang nakawin si Xiaojin. Di nakita rin kitang nagnakaw ng yaman ko. Ibalik mo na iyon sa akin ngayon. Natigilan si Xia Lingfeng. Wala nga siyang naging ebidensya at hindi niya ito nahuli sa akto. Siguradong naghihiganti ka lang at inutusan ang halimaw mo para bawian ang anak ko. Sigaw ni Liu Shai sa galit habang nakaturo kay Xiaoyu. Napakabata mo pa. Pero ang sama na ng ugali mo. Ibigay mo na ang hayop na iyan. Seryoso ring nagsalita si Xia Mingyuan. Yuchu, kung ang halimaw mo nga ang may gawa, isuko mo na ang halimaw na iyan dahil magkamag-anak naman tayo. Maaari kitang patawarin ng bahagya. Lumamig ang tono ni Xiaoyu. Eldest elder, pwedeng kumain ng kung ano-ano. Pero hindi pwedeng magsalita ng basta-basta. Sa mundong ito, lakas at koneksyon ang mahalaga. Pero mas mahalaga ang ebidensya. Sinasabi mong ninakaw ng halimaw ko ang aso mo. Nasaan ang ebidensya? Kung wala, itikom nyo ang mga bibig nyo. Kapag siniraan nyo pa kami ng halimaw ko, ay dedemanda ko kayo ng paninirang puri. Sisiguraduhin kong malalagot kayo. Binalik niya lang ang mga salitang iyon kay Xia Lingfeng. Nagtawanan ang mga hunter sa paligid. Pakiramdam nila ay nabunutan sila ng tinik. Nanginginig sa galit si Xia Lingfeng habang nakaturo kay Xiaoyu. Anong? Ikaw, umisi lang si Xiaoyu. Xia Lingfeng, hindi mo ba kayang bantayan ang aso mo? Nawala lang kung sino-sino na ang pinagbibintangan mo. Baka natakot ka lang sa Falling Thunder's World kahapon. Kaya nawala ka na sa katinuan. Gusto mo bang ipakilala kita sa veterinaryo para sa utak mo? Lalong nagtawanan ang mga hunter sa paligid. Halos masuka sa galit si Xia Lingfeng. Susugurin sana ni Liu Shai si Xiaoyu sa galit. Pero mabilis siyang pinigilan ni Xia Mingyuan. Napakasama ng tingin nito. Tinitigan niya ng maigi si Xiaoyu. Xiaoyu, mag-ingat ka sa mga galaw mo. Pagkatapos ay hinila na niya sina Liu Shi at Xia Lingfeng at umalis silang talunan. Mabilis na lumipas ang panahon, dumating na ang araw para sugurin ang Demon King. Bawat squad ay tumanggap ng kanilang mga utos. Mabilis silang umalis sa plaza na handang pumatay, patungo sa kanilang mga itinalagang lugar. Isinama naman ako ni Xiaoyu sa Bone Forest. Maya-maya pa ay nakarating na sila sa gilid nito. Parang naramdaman ang amoy ng tao. Sa loob ng Bone Forest, biglang may narinig na nakakapangilabot na hiyaw. Biglang lumabas ang napakaraming itim na anino. Hati tayo sa bawat panig. Aso ang tawag sa mas konti ang mapapatay. Naging matalim ang tingin ni Xiaoyu. Hawak ang kanyang mahabang espada. Mabilis siyang kumilos para sumugod. Kumislap ang kanyang espada at agad na napatay ang isang halimaw. Gumana ang Heaven Swallowing Magic para sipsipin ang enerhiya ng patay na halimaw. Sa kabilang banda, nakita ko ang dagsa ng mga halimaw. Biglang lumabas ang aura ng isang hari. Ang mga nakakalaso na insekto at halimaw ay biglang bumagal ang kilos. Sumugod ako sa gitna ng mga halimaw. Isang purple lightning snake ang sumalakay. May alakdan ding umatake mula sa likuran. May mga anino rin sa ere na nagbubuga ng lason sa amin. Naglabas ng gintong liwanag ang kanang kuko ko. Isang gintong sibat ang lumitaw sa aking palad. Hawak ko na ang gintong sibat at mabilis itong itinusok pa itaas. Agad na natusok ang lumilipad na halimaw. Habang hinahagis ang gintong sibat, ang kaliwang kuko ko naman ay hinawakan ang ulo ng purple lightning snake. Ang matigas na ulo ng ahas ay nadurog na parang pakwan. Kasabay nito, ang buntot ko naman ay humampas sa alakdan mula sa likod. Agad na sumabog ang alakdan. Binitawan ko ang sibat at lumapit sa mga bangkay at nagsimulang kumain ng marami. Kinain ng Purple Lightning Snake. Late stage, positibo 75 evolution points, panandang pandagdag 8 agility. Kinain ang alakdan. Middle stage, positibo 50 evolution points, positibo 50 stamina. Kinain ang lumilipad na halimaw. Positibo 75 evolution points. Sa kabilang banda, si Xiaoyu ay may hawak na espada. Nakatayo sa gitna ng mga bangkay ng halimaw. Napapalibutan ng itim na enerhiya. Nagkatinginan ang dalawa, walang imikan. Pero sabay na tumuloy sa loob ng Bone Forest. Tila walang katapusan ang mga halimaw dito. Sa sunod-sunod na pagkain ko, ang evolution points ko ay malapit na sa 8,000. 7,850 evolution points. Eksakto sa sandaling iyon, biglang may naramdaman akong napakalakas na presensya sa harap namin. Mas malakas pa kaysa sa mga demon generals na nakalaban ko noon. Hinawakan ni Xiaoyu ng mahigpit ang espada. Medyo mahirap ang isang ito. Bahala na, sugurin na natin. Nagtipo ng gintong liwanag sa aking palad. Subalit, isang malaking gintong kalasag ang lumitaw ngayon.
Hindi ko akalain. Random ba ang lumalabas sa King's Treasure? Umuwan ng malakas ang Tree Demon. Ang malaking kamay nito ay parang bundok na handang dumurog ng lahat sa daan at humampas sa amin ni Xiaochu. Hindi ako umilag. Itinaas ko ang gintong kalasag para harangin ito. Nagbanggaan ang kamay at ang kalasag. Yumanig ng malakas ang aking kalasag. Pero nanatili itong matatag at naharangan ang napakalakas na hampas. Pero may biglang nangyari. Ang halimaw, ang mga buto sa kamay nito ay biglang humaba. Parang limang matatalim na espada. Umiwas ito sa kalasag at mabilis na tumusok sa ulo at katawan ko. Mabilis ang naging reaksyon ko. Inihampas ko ang kaliwang palad ko para ilihis ang dalawang buto. Pero ang tatlong iba pa ay paparating pa rin ng napakabilis. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw si Xiaochu sa tabi ko. Iwinasiwas ang kanyang espada para itaboy ang tatlong matitigas na buto. Naramdaman ko ang iniisip niya. Nagsalita si Xiaochu nang hindi tumitingin. Mag-focus ka, tanga. Nakatitig ng maigi sa Tree Demon. Lalong lumakas ang aura ng Tree Demon. Halatang nagalit ito ng husto. Kasabay nito, inapakan niya ang lupa sa likod namin. Napakaraming matutulis na ugat. Ang parang ulan na tumusok sa amin. Ginamit ko ulit ang King's Treasure. Nagtipon ang gintong liwanag sa kaliwa kong palad. Pero isang gintong lubid ang lumabas ngayon. Maganda naman ang itsura nito. Pero pakiramdam ko, laban sa dambuhalang halimaw na ito, hindi ito tatagal ng kahit isang segundo. Kaya naman hindi ko na ito ginamit. Itinaas ko ulit ang gintong kalasag para harangin ang naglalakihang mga paa nito. Bumagsak ang paa sa aking kalasag at naglabas ng isang malakas na tunog. Maraming sanga ang tumama sa akin at sa kalasag na parang bakal na nagbabanggaan. Karamihan ay tumalsik lang pabalik. Ang ilan na bumaon sa aking balat ay naharangan ng aking armor at skills. Kaya hindi ito lumalim ng husto. Mabilis na umiiwas si Xiaochu sa mga sanga. Muntik na siyang tamaan sa bawat segundo. Naiipit kaming dalawa sa sunod-sunod na atake. Hindi pwede ang ganito. Masyadong malaki ang halimaw na ito at masyadong matibay ang depensa niya. Mahirap siyang tablan ng aming mga atake. Naiinis na ako sa laban na ito. Bumuga ako ng isang malakas na enerhiya. Habang naglalabas ng apoy, tumama ang pulang apoy sa Tree Demon. Agad na natunaw ang balat nito at lumitaw ang tumitibok na itim na puso. Pero mabilis na bumalik ang mga balat sa paligid para takpan ulit ang butas sa dibdib nito. Tila may napagdesisyonan si Xiaochu. Biglang kumulo ang kanyang itim na enerhiya. Gumawa siya ng isang sinaunang seal. Ang enerhiya sa loob ng kanyang katawan ay mabilis na dumaloy ng sobra. Sa likod niya, may malabong anino ng 5 kuko gintong dragon na lumitaw. Nagbago ang mukha ko. Talagang karapat dapat siya na naging babaeng emperatrice. Marami pa talaga siyang tagong lakas. Isang lakas na parang kayang yayanigin ang mga bituin. Ang lakas ay nagtipon sa kamao niya. Puno ng halimaw, mukhang naramdaman din nito ang banta ng suntok na to. Sinubukan nitong bawiin ang kamay na papalo sana sa akin para depensahan ang sarili. Binuka ko ang bibig ko. Nagbuga ako ng makapal na hininga sa kaliwang paa ng puno. Ang dambuhalang katawan ng puno ay nawala ng kontrol. Bigla itong sumuray pasulong. At sa sandaling iyon, biglang lumitaw si Xiaochu sa harap ng puno. Ang kamao ni Xiaochu ay sumuntok sa gitna ng dibdib ng puno. Ang malapad na dibdib ng puno ay sumabog ng napakalaking butas. Ang dambuhalang katawan ng puno ay bumagsak. Lumipad ang alikabok sa paligid, nga bunganga ng puno. Nakatayo pa rin si Xiaochu sa pwesto niya. Medyo hinihingal. Dahan-dahang naglaho ang anino ng gintong dragon sa likod niya. Ang kanang kamao niya na ginamit sa malakas na suntok. Abay duguan na ngayon. Dragon fist na panginig sa langit. Ito ang lihim na ipinasa sa kanya mula sa sinaunang dragon ruins sa naunang buhay niya. Isang napakalakas na kapangyarihan. Sa lakas niyang Yuan Origin Star isa ngayon. Pinilit niyang gamitin kahit konting essence ng fist. Matindi ang balik ng epekto. Kung hindi dahil sa katawang pinatibay ng Devouring Demon skill. Sa suntok na iyon, hindi tiyak kung mamamatay ang kalaban. Pero siguradong mamamatay siya. Lumapit ako, tinignan ko ang bumagsak na puno, at sinulyapan yung sinadyang matigas na mukha ni Xiaochu. At yung kanang kamay niyang tinatago sa likod. Hindi ko siya binuking. Nagpadala lang ako ng telepathy. Ayos ang laban, hindi ko na siya inalaska. Lumapit ako sa bangkay ng puno. Sigurado maraming evolution points tong dambuhalang to. Binuka ko ang bibig ko. Sinimulan ko ng lamunin. Nakakuha ako ng evolution points. Positibo 200 lakas. Positibo 30 pa. Positibo 100 lakas. Positibo 40 mental energy. Nakakuha ng passive skill na Iron Armor. Ang Iron Armor ay pwedeng gumamit ng energy. Magkakaroon ng layer ng Bone Armor sa balat. Pampalakas ng physical defense. Ang defense level ay nakasalalay sa dami ng energy na ginagamit. Sa ngayon, 9,050 evolution points ako. Dahil diligtas dito, hindi muna ako nag-evolve. Tinignan ko si Xiaochu na pilit naghusay. Nagpadala ako ng telepathy. Kain na, samantalahin mo habang mainit pa. Tumitik si Xiaochu sa malaking tumpok ng buto. Napangiwi siya. Ikaw ay may matitibay na ngipin. Pero ako, wala akong panga para dito. Kita ko ang hirap niya. Ginamit ko ang kuko at hukay-hukay ko yung dibdib. Kinuha ko ang tumpok ng maitim na bagay. Heto ang pinakamagandang bahagi. Tinitigan ni Xiaochu ang tumpok ng maitiman na bagay. At sinulyapan ako, parang humihingi ng papuri. Di niya alam kung magagalit o matatawa. Hindi na siya nagpakita ng arte. Lumapit siya at ginamit ang Devouring Demon skill para sumipsip. Pumasok ang purong energy ng kamatayan sa katawan niya. Mabilis nagpagaling ng sugat ng kanang braso niya. At pinabilis ang cultivation niya papunta sa Yuan Origin Star 12. Nung nalunok ko na ang lahat ng buto, natunaw na rin ni Xiaochu ang death energy. Halos gumaling na ang braso niya. At agad siyang umakyat sa Yuan Origin Star 12. Natapos na namin ang Bone Forest Quest. Nagkangitian kami. Tara na, si Xiaochu ang nauna. Papunta kami sa lambak kung saan si President Zhao. Ang tagal na naming nawala. Baka huli na sa karne. Sa sandaling iyon, isang nakakagimbal na kulog ang sumabog ng walang babala. Mula sa malayo, sa ibabaw ng lambak, lubos nang nababalutan ng ulap ng kidlat. Bumuo ng higanting ipo-ipo. Isang dambuhalang ahas ang lumabas doon. Sa ulo nito, may lumulutang na dalawang maliit na umbok. Parang may bagay na gustong sumabog palabas. Biglang lumaki ang mga mata ni Xiaochu. Hindi makapaniwala ang mukha niya. Di ba dapat tapos na sina President Zhao doon? May lakas na peak ng Yuan Spirit at tulong na 10 milyon. Paanong hinayaan nila na mag-evolve siya? Mukhang maraming problema doon.
Nagpadala ako ng telepathy. Pero wala tayong magagawa kahit may kakayahan tayo para pigilan. Hindi na tayo abot doon. Ngayon, nasa harap ni President Zhao ang isang lalaking peak ng Yuan Spirit. Ang pet niya ay abot na rin sa Peak Beast General. Wanshu Pavilion, paano niyo nagawang makialam sa bagay ng Cloud City? Nagpasimula ng Beast Calamity. Di ba kayo natatakot sa batas ng imperyo? O hindi takot na paghigantihan ng lahi ng tao? Ang Wanshu Pavilion ay napaka-extreme na grupo. Naniniwala silang ang mga halimaw ang pinakamarangal na nilalang sa mundo. Tao ay mga parasit lang na nagnakaw ng kapangyarihan. Dapat silang alipinin at pamunuan ng mga hayop. Sila ang taning kinikilalang kanser sa lahi ng tao. Grupo ng kulto. Yung lalaking mukhang madilim, nagtawa ng malagabing katahimikang tunog. Ang mga tao ay sakim, makasarili at hangal. Pinapatay ang mga beast para sa sariling interes. Sinisira ang balanse ng kalikasan. Sumusunod lang kami sa kalooban ng langit. Ibinabalik lang sa tama. Nagalit si President Zhao. Pero, hindi sapat ang galit para bumawi sa agwat ng lakas. Napakalakas ng Phantom Scorpion. Lahat ng aspect, lakas, bilis, talent, lamang sa Silver Winged Beast. Napakailap ng Scorpion sa hunting claw technique. Idinisenyo para pigilan ang kaluluwa. Kaya hirap labanan ni Pres Zhao, at yung iba nga hindi makalapit man lang. Ang alo ng dalawang PQN Spirit, kayang maminsala ng husto sa kanila. Wala silang nagawa kundi manood. Sa lambak, yung Thunder Snake, sinabuyan ng walang hanggang kidlat. Ang katawan nito ay unti-unting humaba. Ang sungay sa ulo ay lalong kumikinang. Lalong nagiging halata yung dalawang umbok. At mas lumalakas ang presensya niya. Tinititigan ko yung anino ng Jia o Dragon. Kung walang tulong, baka magwakas na silang lahat doon. Nagmukha ng hindi maganda ang mukha ni Xiaochu. Nag-aalala siya. Iniisip kung susugal ba at pupunta siya. Pero sa sandaling iyon, isang matinding energy ng buhay ang biglang sumabog mula sa katawan ko. Yung laki ko, lumaki muli, mabilis na kitang kita. Si Xiaochu ay namangha sa akin, nag-evolve na naman ako. Wala siyang maisip na reaksyon. Mas malupit pa ang tanga-tanggal sa Gold Cicada. Ang Gold Cicada siyam na beses lang nag-evolve. Pero siya, ilang beses na nag-evolve, lalong lumaki ang katawan ko, hanggang umabot ng 3 metro. Evolve complete, 6G stage ng new life form. Host, Lin Chen, Lahi, Godzilla. New life form, Antas 6. Evolution point, 1,050. Kailangan ng 16,000 para sa susunod na evolve. Stats, lakas 655, bilis 628, stamina 717, mental 655. Tumaas ng husto ang mental energy. Tumaas din ang sensing power ko. Pati nakakapagsalita na ako. Detect na meron akong special trait na 9-time evasion. Matapos ang evolution na ito, pwedeng pumili ng body part na pwedeng palakasin. Piliin mo, balat, buto, kalamnan. Kung internal organ, specify kung ano. Matulis na ngipin, mga paa. Di ako nagdalawang isip, energy core agad. Biglang level up ng energy core ko sa dibdib. Tumaas pa ng isang antas. Laro kong ramdam, kung ibubuga ko ang Fisher Breath ngayon, mas malakas at mahaba kaysa dati. Habang natapos ang evolution ko, sa gitna ng Fallen Lightning Sword, abot na ang kasukdulan ng abnormal na pangyayari sa lambak.